Kay ma'am ang hosting. Yan. So, teka lang. Ayan, naka-live na tayo sa FB. Kita ko and kailangan ko na lang mag-share ng screen. Teka po ha, tanggalin ko na yung lahat ng nandito and sino yung ano ko sa kabila. Teka lang yan, tanggalin ko muna ang cellphone ko. Wait lang po. Kasi minsan talagang hindi maiwasan. May tumatawag. No. Sino ba yun? Mutual fund. Saan ka na? Ayun. Okay. Wait lang po. Dapat tuloy ng face ko nakita ko sa naka-live na pala. Ay, ano pala. Teka lang. Ayan. Hindi ako sanay na nagka-camera, kaya lang yung kapatid ko ginagalitan ako eh. Ayan. So, sige po, mag-start po tayo. So, magandang umaga po sa lahat, saan man sulok ng mundo. Good morning sa mga kababayan natin, no? Lalo na sa OFW na talaga namang masisipag. Sabi nga kanina sa one-on-one question and answer, no, kanina dun sa mga invite guests. Alam niyo po yung anong yun, pwede niyo pong i-like and i-follow yung group na yon. Sa group natin, merong mga ganun, no, sa mga member ng IMG. Maganda po yun. And yan, teka lang po, asan na ba ako? Nakashare na ba ako? Parang hindi pa. Yun, hindi pa nga. Yun. Kala ko nakashare na. Ayan. Okay na po ba, Ma'am Kat, Ma'am Alay? Meron na po bang ano? Yes, ma'am. Meron na po. Ayan, salamat po ha. September pa yung ano ko dyan. Hindi ko na siya pinalitan. Pero sige po, let us start. Teka, ayan na naman siya. Ayan. Sige po, bago po tayo magpatuloy, manalangin muna po tayo, no? And samahan niyo po ako sa panalangin. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I could not give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth and that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. Ayan. And bago po ako magpatuloy sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Miss Abigail Alilano. And I am 41 years old na po ako. Nagbago na, ang bilis. Parang kailan lang ginawa yung slides na to, 41 na po. And financial coach trainer of the Truly Rich Maker team. Financial educator, senior marketing in IMG, and investor and entrepreneur as well. Yan. Salamat po. And lahat po ng yan ay nangyari lang po sa biyaya po ng Lord, no? And kung hindi dahil sa kanyang biyaya at habag, ay siguro po hindi rin ako magiging investor and entrepreneur, no? So, wag po kayong mag-alala, pwede rin po kayo maging ganyan. So, welcome once again sa ating IMG or International Marketing Group Financial Literacy Campaign. No, ang aming pong vision by 2030 ay maturuan ang 30 million Filipino na ma-educate about financial. Na po? And yan, ang ating pong topic today is stock market. Yan. Pero bago po tayo magpatuloy pa sa sinasabing stock market, no? Kung ano ba yung stock market na yan, yung iba medyo sa mga nakakausap ko ay para bagang wala pa talagang alam o wala pa talagang background. Pero marami na pong nakakaalam, no? Sa iba-iba dahil sa technology or FB o dahil sa social media. But before we proceed, no, ang una po nating gawin is bakit, no? Why we teach financial literacy? Bakit nga po ba mahalaga? So sa lahat po ng may guest, pwede nyo pong i-chat para ma-welcome po natin. And Sir Andy, welcome po sa pakikinig sa stock market. Kinakabahan ako pag may mga kilala ko eh. Medyo matapang ako pag walang kakilala. Andiyan din si Pastor Balon. Welcome po, Pastor Balon. Thank you po sa pag-join ngayon. Yan. Bakit nga ba mahalaga, no? Why we teach financial literacy? Number one, simple lang po. The role of money is changing. No? Pag sinabing changing, talaga pong makikita natin sa graph, nagbago na. At hindi lang po siya pagbabago na para bagang isang beses lang. As we see, tingnan po natin yung graph, no? Yung heartbeat. Kumbaga, dati nga sabi ko madalas, kala ko heartbeat lang, yung heart lang ang may beat.
Hindi ko naiintindihan dati yung blue, red sa TV. Naintindihan ko lang yan nung natuto ako about investment. At yan po yung heart na yan po yung nagpapakita o pagpapakita ng nagbabago o nagbago na talaga ang role of money. Bakit po? Pansinin po natin from 1976, ang taas pa po ng time rate of interest kapag ikaw ay depositor. Ito po pinag-uusapan natin dito is depositor, no po? 1976, no? Way back 1976. Tingnan niyo po yung graph. From 1976, umangat po siya hanggang mga 8%. Ang laki na niyan. Kasi kung may 1 million ka, sa isang buwan, lagay mo na lang halimbawa sa 1 million ng 8% is magkano? 80. So, pwede ka nang mabuhay. Kung 100,000, malaki na rin po yun, no? Pinag-uusapan po dito depositor, wala pang investment. That's why masasabi natin nung mga panahon na yon, hindi kinakailangang mag-invest. Bakit? Pagiging depositor pa lang, pwede na po tayong mabuhay kung tayo ay may perang malaki para magkaroon ng deposit rate interest na malaki, in return na tinatawag. Pero as we see, no, as we can continue po, yung 1979, nakita po natin, no, nag-flat. From 76, 3 years, yan, umakyat. At 1984, panahon pa po ito ni President Marcos. So, 4 years old pa lang ako nito. So, ang laki po nung inabot, 21 or 22%. So, ibig sabihin, kung meron kang 100,000 sa bangko, pwede ka pong mabuhay sa kita lang ng pera. Noon. Kaya lang, nakakalungkot, mapapansin po natin, 1987, bumaba, 1990, tumaas, and bumaba. So, yan na po yung pagpapakita ng the role of money is changing. At hindi na po yan bumalik. Na po? Napapansin po natin yung ating po mga bank passbook, no? Kung makikita nyo po ano na lang ang rate, interest ngayon, no? Makikita po natin yung 0.25. Congratulations kung may yung 1%. So, ibig sabihin, halaga today na maintindihan natin ng investment o yung tinatawag na pag-i-invest sa stock market. No po? So, yan tandaan po natin, nagbago na yung role of money. Kaya naman, kailangan talaga natin matuto about investment. So, lumiit na po yan. And number 2 na reason, bakit kailangan natin ng financial literacy is what? Lack of financial education. Yan, in 2018, the average Filipino has financially quotient of 53%. Hindi pa nagpasang-awa, no? Kung sa klase, 75% pasang-awa ka eh. So, dito 53% lang. So, ibig sabihin, pati ang ating president, no, si President Rodrigo Duterte, ay mandatory financial education for all migrants families shall be forced along with incentives to encourage entrepreneurship. No? Kaya kung mapapansin po natin ngayon, napakarami na pong program, no, sa media, Facebook. Teka lang muna po ha. Po at merong disturbance, ayan. So, makikita po natin dito, welcome ma'am. Yan, welcome Ma'am Tess Villamor. Yan, and Ma'am Mary Ann Riho. Yan. So, mali pa yung pronunciation natin sa pangalan, no? And yan po yung pangyayari, no? So, number 1, no, yung rule of money nag-change. Number 2, lack of financial education. So, yun po pala yung pinakarason kung bakit kailangan talaga nating matutong mag-invest. Kasi nga, kapag lack of education ka, ang mangyayari is what? Alam natin, marami pong pwedeng mangyari, no? So, mamaya po, malalaman natin yung ibang rason kung bakit kailangan natin mag-aral, no? Lalo na about investment. And number 2, okay. Ayan. Number 3, people live longer today. Eh, ano naman, ma'am, kung mahabang mabuhay, hindi po ba dapat masaya? Kasi mahaba tayong mabuhay ngayon, eh. Tama naman po, no? I agree na talagang, Lord, thank you kasi binigyan mo kami ng mahabang buhay. Kaya lang, ito po yung challenge, no? Naharapin ng mga Pilipino. Filipino life expectancy as of 2015 and up to now, nabubuhay po ng 69 ang lalaki and the women ay nabubuhay po ng 75 years old. Actually, I heard, no po, may nakausap ako, 83, 85, 90, buhay pa po. Kaya lang, ang challenge is what? Are you prepared? Are we prepared sa retirement fund or healthcare natin? Bakit may crisis?
Kasi po pag hindi natin napaghandaan. So masarap mabuhay ng mahaba kung tayo ay prepared sa dalawang bagay. Tandaan po natin itong word na to, huwag po natin kalimutan. Retirement fund and healthcare fund. For us, pag tayo ay tumanda na. Hindi sapat o hindi magiging masaya kung mabubuhay ka lang ng mahaba kung wala ang dalawang to. So challenge po yan. Yan po yung challenge natin today. No? Masarap mabuhay ng maaga if we are prepared. Mahaba rather, no? Kapag tayo ay prepared. Kaya kailangan talaga nating matuto about investment para saan? To produce retirement fund, no? For us, para tayo ay mabuhay ng masaya. And number 4, high cost of living. Sino sa atin na magsasabing, ay, hindi naman nagmahal ang bilihin. So, siguro po walang ganun, no? Kung tatanungin natin, sino po ang nagsasabing, hindi tumaas ang bilihin? Siyempre naman, sasabihin natin, ma'am, walang ganun. Talagang nagmahal. 1 kilo na rice ngayon, magkano na? Dati 10 pesos, 20. And now is what? 40? 45? 50? It depends upon kung anong klaseng rice pa yung bibili natin. Ang ibig sabihin po, tumaas na talaga po yung cost of living. No? At yun po yung tinatawag nating inflation rate. Pag sinabing inflation rate, ibig sabihin yan, kasabay na tumataas ang mga bilihin sa paligid natin. O sa buong mundo, ibig sabihin. O sa Pilipinas. So, hindi po natin ito may iwasan. Ang kailangan natin gawin is what? Maghanap ng investment na kung saan tatalo sa inflation rate. So, kapag tayo ay hindi natutong mag-invest, yung pera natin, kakainin ng inflation rate. At pag nangyari po yan, mapupunta tayo sa pagkakautang. That's why mahalagang mag-aral po tayo ng tinatawag na financial literacy. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. Relate po ba? Kung lahat pala ay kailangan lang na maraming pera at hindi kailangan ng intelligence, di sana lahat ng OFW milyonaryo. No? Pero nakita na po ba natin yung mga OFW na 10, 20, 30 years abroad? Kumusta po sila? So ako mismo, pag tinanong ako, masasagot ko direkta. Yes. No? Soon gone. Bakit? 20, 30 years, millions of pesos na po ang kinita ng OFW. Pag ako nagtotok, lagi kong hina-highlight yung OFW Kasi pagdating sa money matters, sa salary, mataas po ang OFW yung rate. Alam naman natin yan, no? Depende yan kung anong klaseng trabaho or kung nasaan kang bansa. Pero ang pinag-uusapan natin dito is what? Financial intelligence, no? Yung financial intelligence. So agree na po tayo diyan, no? Kahit anong gawin nating debate. Siguro ilan lang yung OFW na nagkaroon na ng wisdom at nagkaroon na ng education. Kaya naman nagkaroon siya ng pera. So yun po yung mahalaga, kailangan magkaroon tayo ng intelligence para hindi mawala yung pera ng ganun kabilis. So yun po yung dahilan kung bakit tayo ay mag-aaral or nag-aaral. And sasagutin din po natin ang why invest or bakit kailangan mo mag-invest, no? Sino po kayang makakahula ng may price? Hindi, joke lang po. Bakit po kailangan natin mag-invest? Yan, tingnan po natin. No? Dapat mayroon tayong malalim na kaalaman bakit kailangan natin mag-invest para hindi tayo pabago-bago ng desisyon. Mag-i-invest ngayon, mag-i-invest bukas, next month, hindi na. Nagbago na. So number 1, tandaan natin is what? Kailangan natin mag-invest, sabi ko nga kanina, to beat inflation and minimize taxes. Pag tayo po ay investor, tandaan po natin, nalalabanan natin yung inflation rate. Why? Sa paanong paraan? Kapag tayo investor, bibili tayo ngayon, no? So ngayon, mura pa yan. After 5 years, mahal na yan. Tanong, kapag ang pera mo ay hindi naka-invest, nasa bangko lang, tataas ba yung amount ng pera mo? Hindi po. Kapag wala tayong investment, hindi niya malalabanan yung inflation rate o yung tinatawag na magnanakaw, hindi niya nalalabanan kasi ninanakawan ka ng hindi mo alam o hindi natin alam. Para bang sabi ni Ma'am Palesa, nakikita ko ganyan, yung 100,000, parehas lang naman yung kapal. Nagbago yung mga bills, pero parehas lang yan. Pero yung nabibili mo, hindi na parehas. Yung binili mo 10 years ago at bibilhin mo ngayon, hindi na po parehas yung dami. Katulad nga ng picture na yan na nasa cart, magkaiba na po siya, no? So, magkaiba na siya. So, ibig sabihin, mapapansin natin talaga na yung inflation rate pumapatay. Tawag ko dyan pumapatay eh. Kasi bakit? Whether we like it or not, may pera ka o wala, bibili ka ng produkto, pare-parehas lang. May pera o wala, bibilhin mo pa rin yan. Tama po?
Tama po ba o tama? So yun po talaga yon, no? Hindi natin siya matatakasan. The average inflation rate in our country according to Bangko Sentral ng Pilipinas is 4.5 average, no? From the word average, what does it mean? Pwede po siyang tumaas. So ibig sabihin pwedeng mag 6, mag 6.5 or 7 something. Ang equivalent po niyan is what? Tingnan po natin, no? Ang effects, teka lang. Yan, nadi-distract ako sa ano to. Okay. Yan. Effects of inflation rate in taxes. Paano ba yan? Yan. If you save 100,000 pesos in the bank, so ito po yung sample ng ating computation para malaman natin kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating pera. No? Sample mo 100,000 pesos, halimbawa si Sir Andy, no? 0.25% ang tinubo or ibibigay sa kanya ni bangko. Take note po ha, depositor po yung pinag-uusapan natin dito. And meron pa po yung pay with tax? 20%. Ang layo po dito pa lang 20 versus 0.25. Makikita natin sobrang layo na po. And next, net after withdrawal tax, ang mangyayari po niyan, kumita naman tayo. Per annum po ito ha. Ibig sabihin isang taon. Kung yung 100,000 mo, kumita naman ng 200 pesos. Wow! Congratulations, may 200 pesos ka after 1 year. Kumusta naman yung 200 pesos natin? Anong mabibili niya next year? So alam niyo po ba yung value ng 200? Parang peso na lang yan pakiramdam ko. No? Parang peso na lang siya. Inflation rate is what? Sample. Kasi kanina average 4.5. What if nag 5%? Pag sinabing 5%, 5% ng 100,000 is 5,000. Kaya naman ang computation yan is value after a year, 95,200. Pero hindi mo nararamdaman yan. Hindi natin nakikita. Why? Nananatili naman yung pera mo sa bangko, 100,000. Pag winidraw mo, 100,000. At meron kang 200 pesos. So nanatili, lumaki nga ng 200 pesos. Question lang, after 1 year, yung bang bilihin, ganun pa rin yung presyo? Siyempre po, ang sagot, hindi. Tama po. So, ibig sabihin, yung pera mo hindi nabawasan, yung value, yung laki, no? Pero, yung mabibili mo sa 100,000 mo, nagbago na. So, yun po yung inflation rate na tinatawag. Let's say ngayon is 40 pesos ang 1 kilo ng rice. For 45, siguro by next year, baka tumas na yan, no? Yung 42 naging 43, 44, 45. We don't know kasi ang rice napaka-basic needs niyan. At depende yan sa mga nangyayari sa buong Pilipinas or buong mundo. No? O pwede nga hindi 1 year usapin, tumaas yung rice. Bakit? Alam natin pag mayroong mga calamity, so mataas ang demand ng rice. That's why tumataas po yan. Walang isang taon na pinag-uusapan. Pwede siyang tumaas anytime. It depends sa nangyayari sa mundo. No? Yun po yung effect na inflation rate. No? So you lose 4,800 pesos. Alam niyo po dati, hindi ko po siya naiintindihan. Ano ba naman yung inflation rate na yun? Ang alam ko ngayon, nakakabili pa rin ako ng rice. Nagmahal nga lang, sabi ng mama ko. Akala mo kasi, kung makapagsalita ka, mura lang ang bilihin Ganyan kami mag-usap ng mama ko before. Nagpadala ako ng 5,000, kala mo lang kasi. Dahil yung 5,000 mo noon, pwede yan. Pero ngayon, hindi na. Yung pala yun, no? Yung pala yun. Dati parang wala lang. Basta ang alam ko, kasya ng 5,000, 10,000, 15,000. Yung pala nga, no? Yung bilihin nagmamahal. Yung po yung tinatawag na inflation rate, no? And yung taxes, nagmamahal din po, alam natin yan. That's why kapag tayo ay marunong sa investment, nalalabanan po natin, number 1 is yung inflation rate. We have to find investment that can beat the effects of wealth enemies. Yan po yung wealth of enemies na sinasabi natin sa investment. Pero hindi po natin yan napapansin kapag hindi po tayo aware o hindi po natin nabibigyan pansin. Na para bang trabaho lang tayo ng trabaho at wala tayong pake. Reklamo naman tayo na tumataas pero reklamo lang. Pero wala naman tayong ginagawa para labanan, no? Ganun lang yung cycle ng life natin. Nagmahal daw, and next, di magtatrabaho ako, magpapatas ako ng sweldo. So, ganun yung nagiging mindset po natin kasi nga hindi tayo aware. Now, sabi ko nga, salamat po dahil mayroon tayong opportunity to learn. Napakahalaga po na magkaroon tayo ng learnings para maintindihan natin yung bagay na yan. And kapag po tayo ay naintindihan natin yan, of course, dapat may execution. Para talagang makita mo na, uy, ina-apply ko, para try ko nga, no? So, para talaga maintindihan natin na, uy, may ganda, may na yung nalaman ko, na-apply ko na. So, nalalabanan na. No po? Tandaan po natin yung bagay na yan. To beat inflation rate. So, yan lang po yung pwedeng lumaban. Investment. No po? Investment. This is why we must invest correctly. And hindi lang po basta investment, ha? Tandaan po natin yung word na correctly.
Kasi po, alam naman natin, marami po mga investment na hindi correct. Kanina lang, or kagabi ba yon, nabasa ko sa GMA, yung parang mga cryptocurrency na tinatawag is Bitcoin, parang may issues na tinatawag ng mga scam. I don't know whether exactly, hindi ko naman siya binasa, pero aware ako what is Bitcoin, no? And to tell you honestly, nung natuto ako mag-stock, kasabay ko siyang medyo inaral ko ng konti, pero hindi ako ganun kalaki alam doon. Kaya pag tinatanong ako doon, sabi ko, wala akong extra money to invest that kind of investment. Kaya sabi ko, avoid kung hindi naman talaga inaral, avoid. Kasi bakit? Marami pa namang investment, no? Hindi lang naman Bitcoin. So, aralin talaga natin. Kasi nga, maraming Bitcoin na quote in quote, legal daw, no? Legit daw, pero maraming lumalabas na scam. So, maging aware po tayo, no? Maging aware tayo sa investment na tinatawag na dapat ay tama para hindi tayo ma-scam. Napaka-importante po ng education para talagang tama yung paglalagyan natin ng pera. And number 2, syempre, kaya kailangan natin mag-invest is what? What if you live too long? Who will take care of you? Naku ma'am, kabisado ko yan. Bahala na sa akin ng mga anak ko. Napaaral ko na sila eh. Yan pa rin po ba yung ating mindset as of today? No? Eh, napag-graduate ko naman si panganay, napag-graduate ko naman si bunso. So, bahala na sila. Pagtutulungan na nila ako. Naku po, pag ganyan po yung ating mindset, wala pong kasiguraduhan yan. Bakit? Alam mo ba na pagkatapos ng anak mo, alagaan ka niya? What if nag-anak na siya ng 2, 3? What if wala pa siyang work, nagkaanak na siya, tapos yung asawa niya, di naman din nagkatrabaho agad, no? And nagkasakit. So, patong-patong na problema. That's why, aalisin po natin yung tinatawag na Pilipino tawag dito, traditional na. Para bang pag ako nagkaroon ng anak, napatapos ko na, bahala na sila. So, dito po, kinokorek yung ating mindset. Kinokorek po yun, no? So, kailangan natin mag-invest para hindi natin iasa yung ating retirement fund and ating healthcare fund sa ating mga anak or magiging mga anak. So, dun sa mga may magulang na talagang sila na nagte-take care of their parents, okay lang. So, sabi ko nga, thank you Lord. Ako, kasama din ako dyan sa ganyang picture. Pero wala na akong magagawa eh. Pero sabi ko nga, salamat sa Lord kasi siya yung nagbigay ng great love sa akin. That's why I know how to love my parents, no? And salamat sa biyaya ng Lord kasi napaghandaan ko yung bagay na yun sa kanila. So, ilan lang yung may mga anak na merong ganun, no? So, thankful tayo kay Lord. Ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Hindi sa aking kalakas, hindi sa kakayahan at talino. Kay Lord lang, no? Kasi bilang tao, kung ako ang masusunod, nako, ayokong i-take care ang aking magulang. Sa manugali, bilang tao po natural man. Kaya lang, hindi na tayo natural man ngayon. So, Christian na tayo, no? Meron tayong Christ sa puso, kaya tinuruan tayong magmahal sa Panginoon. At congratulations po sa mga ganung mindset, no? At pwede rin po ninyong maging ganun ang mga anak niyo balang araw. So, but what I mean is, sana po pagdating ng pagtanda natin, huwag po nating iasa sa mga anak natin na sila ang mag-aalaga sa atin. Dapat meron tayong investment na kung saan sasagot ng ating retirement fund or healthcare fund na tinatawag. No? Kailangan po yan. Kaya kailangan natin matutong mag-invest. Now, number 3, to achieve your financial goals in life. So, sino po ba dito yung may mga goal na malinaw na sa buhay natin? No? Pwede po kayo mag-chat para hindi po kayo antukin. No? Sa mga nandito. Yan. To buy the time that we don't have to work. Yan, sabi ni Ma'am Amelinda, no? And Ma'am Eden, welcome, Ma'am. Tess, ayan, siya pala yung may guest kanina. Yan. So, clear na po ba sa atin yung ating mga financial goals in life? Na po, pwede pong tumaas yung kamay o kung hindi pa naman, so okay lang din po, no? So, dapat po maging clear sa atin to. Number 1 kanina is what? To beat inflation rate. Number 2 is what? What if we live too long. So, kailangan talaga meron tayong pang retirement fund and meron tayong pang healthcare fund. And number 3, to achieve. Ibig sabihin talaga po, ma-achieve natin yung ating financial goals in life. Alam niyo po, pag sinabing financial goals in life, iba-iba po to, no? Tingnan po natin. Yan. Things to consider before you invest. Tandaan po natin to, no? Kanina, meron tayong goals. And ngayon naman, clear dapat, ano yung mga dapat natin i-consider bago tayo magkaroon natin, no? Tayong mga Pilipino parang pang nag-abroad, nagkatrabaho. Pag-graduate, anak, pagka-graduate mo, pagawa mo muna ng bahay. So, may mga ganung bagay, po? Hindi naman masama yun. Kaya nga lang, inaayos po natin, inaayos natin. So, number 1 is what?
define your financial goals. Yan. So, 2021 na po ngayon, second week na ng January. My question is, na-define nyo na po ba ng maayos ang ating financial goals? No? Kung hindi pa po natin na-define, naku po, ang hirap po niyan. Dapat po maging clear, no? Clear po talaga. Kapag po hindi siya clear, sabi ko nga, ang tawag ko dyan ay talong ka lang ng talong, wala ka lamang direksyon, kaya wala kang mararating. Kaliwa kanan, sa likod sa harap, so kaliwa at kanan po, ibig sabihin, wala talagang direksyon, walang maayos na patutunguhan. Kaya napakahalaga po ng define your goal. Sample, kung ang gusto mo magkaroon ka ng healthcare fund, syempre, kailangan talaga pang healthcare lang. Hindi pwedeng, naku ma, may pang healthcare sana ako, kaso inutang teka po, pampautang yun. No, may mga ganun tayong ugaling Pilipino kasi napalaki tayo ng ganun, hindi talaga clear sa mind natin. Hindi tayo naturuan. Ako po aminin ko talaga. Tumanda na ako ng 24 bago pa ako nagising sa katotohanan na parang, akala ko clear lang sa mind ko. After nag-abroad, Korea, 1 year, bahay, papatapusin lahat ng kapatid, saka ako mag-iipon. Kala ko ganun lang ang life. Clear naman, no? May goal naman. Kaya lang hindi pala ganun. So, hindi pala siya ganun. Kaya salamat sa Lord, talagang binigyan akong opportunity na matuto about money. Kasi ikaw ba naman ang maging kapatid 10 magkakapatid, no? 11 pangatay pa. O paano na lang ang life, no? Siguro, napipicture ko yung sarili ko ngayon, no? Kung hindi ako kinawat, kinabagan ng Diyos, binigyan ng talino. Sana kaya ako pupulutin ngayon? Sisa na kaya siguro ako maging sisa. So anyway, so yan po yun. Dapat clear. Tandaan po natin to, pang personal pa lang po to, pang personal pa lang. Dapat sa personal, meron kang pang healthcare. Sa'yo lang, meron ka na yan. Klaro na dapat. Kung wala pa, pwede po nating i-start, no? Pwede nating i-start. Retirement. Sino ba sa atin ang ayaw mag-retire? Or sino sa atin ang gusto mag-retire ng mas maaga? Pwede pong mag-retire kahit hindi tayo 60, no? Kapag naabot mo yung financial goal mo, pwede na pong mag-retire. Ako po, ay nagagalak, no? Sa biyaya ng Lord, masasabi ko, kahit di na po muna ako magtrabaho, may muna, no? May muna. So, kailangan po natin mag-work. Kasi masaya ka pa naman, nag-work no? Kung yun talaga yung passion mo. Pero ngayon nga, naging bahagi ako ng IMG at isa sa naging parang sabihin natin work or passion ko is to magturo. Kasi ayaw ko naman dati magturo. may clip po ang pasensya ko, ang PC ko. Pero salamat sa biyaya ng Lord. Dahil sa IMG, tumataas yung pasensya ko. Mahaba. So, mahirap po magturo. Ako nga, sa mga kapatid, pamangkin talagang, kailangan po talaga ng patience. So, yan, i-define natin, no? Sa sarili natin, dapat talaga may clear goal. Pag sinabing retirement, magkano? Yan, dapat po talaga clear siya. So, pag nag-retire ako ng 60, dapat meron akong 6.5. Wow. At least, naka-define. Malinaw, hindi pwedeng mag-retire ako sa 60. Kumusta ngayon? 50 ka na. Mayroon ka na bang 6.5? 3.5. Pag wala pa, ibig sabihin, no, hindi pa clear. So, pwede pa pong ihabol. Bakit? Si KFC nga, no? Sumikat siya at age of 60. Yung Kentucky, no? Yung Kentucky chicken natin, yung fried chicken, no? Sa UFC. So, pwede pa po, walang masama. Pwede pa tayong magkaroon ng goals kahit tayo matanda na or senior citizen na, no? Pwede rin namang is what? Kapag pamilyado ka na, yung anak mo, paghandaan mo na yung kanyang education. Naka-define, at least, habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin sa sarili, no, pang retirement, hiwa-hiwalay na siya, meron din pang educational. Para naman pagdating ng magka-college na anak mo, ang tanong mo, anak, anong course ang gusto mo? Wow, proud to say. Ang lakas pa ng boses mo magtanong, no? Hindi yung, nak, mag-aaral ka pa ba? Kasi pala hindi nakapaghanda ng pang-edukasyon. So, alam po natin yan sa mga magulang natin before, no? May mga nakaranas po ng ganyan. Hindi na makapagsalita. Lalapit sa'yo, yung pala papatigilin kang mag-aaral, no? Kasi yung isa muna ang mag-aaral. So, kailangan po natin talagang paghandaan yan. Number 3, bahay. Dito lahat pasok na ang Pilipino. Kasi bakit? Lahat ng Pilipino gusto talaga may magandang bahay. At ganoon din po ako, no? Pero yun nga, sabi ko, matagal po kami nagkaroon ng bahay. Actually, na-build lang ang bahay namin by 2011. Binabaha po ang bahay namin hanggang sa lieg. Hanggang lieg. Hindi ko po siya pinagawa. At hindi ko po siya maipagawa. At marami pong rason. No? At naging clear na rin nga po sa akin na hindi ako magpapagawa ng house hanggat walang extra money. Kasi ayokong magkaroon ng nandiyan lahat ang pera ko at may utang pa ako. So clear po siya. Ibig sabihin, walang masamang magkaroon ng bahay, pangarap. So, nandiyan na yan, naka-goal na, naka-define. Alam mo kung magkano lang gagastusin mo. No? Pag sinabing 2 milyon, 2 milyon lang. Wag na mag 5 milyon.
Uubusin na ang pera mo niyan, tapos wala ka pa pala dito sa healthcare, retirement, wala ka pa rin pang-educational fund. Problema po yan, rambol-rambol na naman tayo pag ganyan. And car, wala namang masama magkaroon ng car, lahat tayo nangangarap. Actually, I asked myself, ano kayang car ang bagay sa akin? Dati ayoko magkaroon ng car, dati sabi ko, ayoko yan. Want lang yan, no? Wants lang siya. Pero ngayon sabi ko, need, no? Sabi ko, okay na yan. Kaya nagkakabiroan kami magkakapatid. No? Sabi niya, ate, masaya ka na sa sasakyan mo. So, yun, may mga personal issue kami na parang tinatawanan ako ng kapatid. Kasi parang yan, mabait ka no? Yung sasakyan mo, pinamigay mo, tapos ikaw wala kang car. So, natatawa na lang yung kapatid ko. But anyway, ang sinasabi ko is what? Kailangan po talaga ay may goal. Ibig sabihin, balik na naman tayo. Kailangan, kung alam mo lang ang dapat na sasakyan mo ay, alam ba, kung kaya mo na mag-brand new ka. Kung kaya mo lang na second hand ka lang, huwag mo nang pilitin. Kasi papasok ka lang sa puro problema, no? And vacation. Sino ba dito may mga travel goals? I think sa mga millennials, alam ko lahat sila may travel goals. Pero sa ako, naniniwala ako, no? As we see, no? Yung buhay natin ngayon. Lahat po talaga gusto magkaroon ng travel goals. At hindi lang ikaw yung magta-travel, ang gusto mo kasama mo yung nanay at tatay mo. So, ako, sa biyaya din ng Lord ang magulang ko na i-travel ko na. Yung mama ko, nakailang bansa na yan. Yung papa ko naman, dahil matatakotin, isang beses pa lang nag-Korea. So, kahit pa paano, na-fulfill ko yung bagay na yun para sa magulang ko. So, masaya po sa pakiramdam. Pero take note po, hindi ko sila basta pinag-travel. Yung time na dumating na ready na ako na hindi ko kailangan mangutang. So, mas maganda po talaga yan. I-define natin ng mabuti. No? I-define natin ng mabuti. So, para talaga hindi tayo rumble or parang puro sakit ng ulo yung natatanggapin natin sa huli. So, tandaan po natin yan. At number 2, pag na-define na po natin ng mabuti yung ating goals, is what? Right investment vehicle. Ayan, malinaw. Alam mo na yung goal mo. Dapat mo namang gawin is what? Humanap ka ng investment vehicle na kung saan magiging rason para mas maging mabilis ang pag-abot ng ating mga goals or pangarap. Sample, ang why mo, emergency fund. Yan, tinuturo po ito no, sa MOFC natin o sa membership orientation every 2 and 7 p.m. Monday to Saturday, Monday to Sunday actually. Kumpleto po tayo kaya maiintindihan po natin yan pag tayo po ay nag-join doon. So, ang ibig sabihin, alam mo yung why mo or yung goal mo, emergency fund, ay pang emergency, ibig sabihin ang duration mo dyan, immediate. Yan, ibig sabihin na-identify na natin kung ano kasi yung ating goals, magsaswak yan sa investment vehicle na hinahanap natin. Tandaan po natin, no, tayo ang higit na nakakaalam kung anong investment na magbabagay sa atin. Bakit? Kasi nga, pag meron ka ng goals. Kaya po mahalaga yung investment goal talaga i-define po natin. Hanggat hindi po natin i-define yun, mahirap pong magkaroon ng goal or mahirap pong ma-achieve ang mga goals. Halimbawa nga, emergency fund, immediate po yan. So liquidity, meaning merong cash. Hindi pwedeng lupa. Ma'am, meron na akong emergency. Pag nagkasakit yung nanay ko, lupa. Naku, hindi po siya liquid, no? Mahirap pong magbenta ng lupa pag emergency na, babaratin na kayo niyan. And then, sabi dito, ang feature niya is liquidity and instrument natin is para saan? Ang vehicle, again, pwede saan? Deposit. Sa bangko. Kaya tandaan niyo po ha, we are not against the bank. Pwede po tayo mag-deposit sa bank. Kaya lang, emergency fund, no? Money market, kinds of mutual fund na kung saan maliit o mababa. Ito ang pinakamababang rate of interest ng mutual fund, money market, no? Money market. And may liquid po siya. Ibig sabihin, madali siyang maging cash. Unlike ng lupa, bahay, mahirap po siyang ibenta. Ito, madali lang maging cash. Home repair. Siyempre, pag home repair, alam natin, pwede na yan sa medium term, no? Or short term na tinatawag. And meron dapat liquidity, may growth in liquid. So, ibig sabihin, pwedeng nag-grow, pero anytime na kailangan mo, dahil home repair, pwede siyang maging cash agad-agad. So, malinaw po siya, malinaw, no? Hindi siya yung rumble. No? Alam mo kung saan mo ilalagay. Number 3, siyempre, instrument, where? Saan na naman siya dapat ilagay yung home repair? So, sa bonds. Pag sinabing bonds, yan po yung mga moderate, no? Katulad ng Soldibo, moderate po yan, no? Yung 8% natin. 8.43, no? Pwedeng hanggang ganon, pwedeng bumaba sometimes, pero at least hindi po siya nagne-negative. Balance fund, no? Or pwede ring balance fund. Pag sinabing balance fund, ano po yan? Half-half. So, hindi po siya yung aggressive. So, no worries na pag kailangan mo, ay talagang magiging pera siya, yung education natin. So, yung mga education na 5 to 10 years bago pa mag-college yung anak niyo po, pwede niyo po rito ilagay yung pang-educational plan ng anak. So, in terms of educational plan,
we're not recommended po na kumuha pa tayo ng educational plan. Ikaw na mismo maghanap ng investment para sa anak mo na kung saan pag kailangan mo ay magiging cash yan agad or magiging liquid agad na hindi po siya nagne-negative. No? Meron po tayong mga suggestion dyan. And pwede rin po pala siya sa, halimbawa, ang goal natin is yung retirement. Yan, no? Kailangan ito, ano siya, may emergency fund, may home repair, may education. So, kanina po, pinakita na natin yung iba't iba, no? Another sample lang po ito para mas clear at alam natin kung saan. Retirement. So, dapat pag retirement talaga, may protection. And dapat long term. Kasi kung ngayon, 40 pa lang ako, kailan pa ako magre-retire na hindi ko kailangan mag-work talaga, halimbawa. No? Sa 60 pa. So pag 60 ka, so mahaba pa yan. High growth. Doon mo talaga sa ilagay sa high growth. Pwedeng sa guarantee. No? Yung mga protection natin, dapat may guarantee siya. Pero malaki yung pwedeng kitain. Saan naman yan pwedeng ilagay? Sa equity fund. Pag sinabi equity fund, yan po yung mga tinatawag na mga blue chips, no? Stocks. So, yung mga insurance po, dyan po nakalagay yung money. That's why, yung pong pera natin, mataas yung growth. No? So, tandaan po natin itong bagay na to. Pag alam mo na yung goal mo, number 2, malalaman dapat natin kung saan natin ilalagay ang ating investment to achieve our goals. No? And number 3, investment consistently. Now, bakit mo kailangan yung investment consistently plus long term? Sino po sa inyo yung nag-invest na nag-iisip na yayaman agad or magmi-million agad? Yung may mga prinsipyo na tamaan bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Ano po? Loto. Yan. Nako, pag tumama lang ako dito, milyonaryo, magre-retire na ako. Question. Ilang taon na po tayong tumataya sa loto? Di po ba wala namang nangyari pa? At tanong ko po sa inyo, yung po bang nanalo sa loto, milyonaryo pa rin po ba hanggang ngayon? Alam natin na maraming tumama sa loto, multi-million ang pinanalunan. Pero guess what? After a year, naging mahirap pa rin. Why? Lack of education. So ano pong nagpapayaman kung sa ganun? Hindi po nagpapayaman ang dami ng pera. Kung marami kang pera at wala kang kaalaman, nako, 5 years, pinakamatagal, mahirap ka na ulit. Pero pag meron kang education, mawala man ang pera niya, kung meron kang intelligence, mawala man ang kaalaman niyan, after a year, babangon ulit yan. Bakit? May kaalaman May kaalaman. So tandaan po natin yun, no? Hindi tayo pinapayaman sa dami ng pera, pinapayaman tayo sa dami ng kaalaman. Halaga po nun. That's why kailangan natin hindi pwede yung quick scam, tinawag yung mabilis ang paman, no? Kaya mapapansin po natin kung tayo ay magsisave sa example dito, 600 per day, no? Ay 20 pesos per day in a month, 600 pesos po yan. So kung naitabi nyo na yan 10 years ago, at least meron kang cash, naka-invest sa tama, 138,000 pesos. Sino po yung walang cash as of now? Ibig lang sabihin yan, yung 20 pesos, hindi mo nakita yung value consistently plus long term. Kasi kung nakita mo yung value, alam na natin yung value ng 20 pesos per day, na pwede palang maging million in 20 years or 30 years rather, ano pong ibig sabihin nun? Sa ngayon, tayo as of 40 years old, as of 50 years old, meron na pala tayong 2 million pesos. Kaya nga sabi ko lagi sa Facebook, pwedeng maging milyonaryo kahit ordinaryo tayo. Kailangan lang invest consistently plus long term. Wala pong ASAP. Wala pong instant. Sabi nga nung naririnig ko, noodles nga kailangan mo mag-wait ng 3 minutes. Sabi doon, instant noodles, no? Noodles. Ano bang pronunciation? Confused ako. So, kailangan natin maghintay. So, ganun din po sa investment, kailangan po talaga natin maghintay. And kapag nalaman natin yan, so, hindi ka na magtatanong, hindi ka na paulit-ulit na, ma'am, bukas ba pwede kong i-withdraw yung aking investment? Ma'am, di ba investment? So, pag sinabing investment, hindi mo kailangang i-withdraw agad-agad. Kung pala withdraw ang hanap mo, di bangko ka na lang. Depositor ka na lang ulit. Anytime pwede ka mag-withdraw. Actually, hindi guarantee na pa nag-deposit ka, ma-withdraw mo agad. Pwede kang pabalik-balikin ng bangko. Parang yung kapatid ko, naranasan niyang pabalik-balikin at tawagan pa kahit nakuha niya yung pera. So, bakit ko sinasabi yun? Pwede rin pala na kahit ikaw ay depositor, hindi mo agad makuha yung pera mo. No? Kaya tandaan po natin na minsan, alsin na natin yung sa isip natin, nag-invest tayo pagkatapos tomorrow, ma'am, after 1 month, mag-withdraw po ako. Balik po ulit tayo, no? Pag investment, hindi po siya bank deposit na kinakailangan mo withdraw agad-agad. No? Kaya ito, pag sinabing consistently, tandaan po natin, ang power of 20 pesos per day, in 30 years, 22 million pesos.
Bakit ko binibigyan ng diin? Kung hindi tayo kumikita ng malaki as of today, okay lang po, walang masama. Ang gawin lang natin is start soon. 20 pesos per day, malaki po yan. Sasabihin, ma'am, wala nga 20 pesos na ako, ma'am. Hindi po ako naniniwala, no? Hindi po ako naniniwala. Ang dami-daming tao. Nagkukuano pa nga, may milk tea. Ang mahal-mahal ng milk tea. Sabi nga kanina ni Rex Mendoza, para siyang kontrabida ng milk tea, tsaka ng ano, no? Ng Starbucks. Totoo po yan, no? Malaking bagay po siya. Kaya kung tayo po hindi aware, from today, no? Dapat maging aware na tayo sa laki na 20 pesos, pwede po siyang maging milyon. 30 years nga lang. Okay lang, at least naabot mo, per 30 years mo, meron kang milyon, no? Now, paano kung 50, 100, 200, 500, 1,000? 1,000 per day in a month, 30,000 pesos. Posible po ba siya? Ang sagot ko po diyan, posible. It depende kung anong nasaan kang trabaho. Halimbawa, mga manager ng bangko, alam ko, 30,000, pwede nakakasweldo. Asin na natin yung usapin sa Pilipinas. So, OFW, why? Millions of OFW naman ang Pilipino all over the world. What does it mean? Marami talagang OFW sumusweldo ng malaki. At itong 30,000 na to, nako chicken. Bakit? OFW din ako eh. Alam ko yung swelduhan ng OFW eh, no? So, mayroong mga bansa talagang maliit. At hindi ko naman sinasabing lahat malaki. Ang sinasabi ko lang, pwede. Depende kung nasan ka. Kung hindi mo kaya ng 30, di 15, 6, pwede rin. In 30 years, 20 million pesos. Ma'am, posible ba yun? Yes, posible po yan, sabi ng wealth calculator. And ako po, kinumpute ko na yan, ano? Bakit? As of 2006, yung Phil Equity, 6 pesos. 2008, umabot po si Phil Equity ng 45. Kaya talagang milyon na dapat yung pera sa bangko. Kaya lang, hindi kasi tayo marunong mag-invest. Hindi natin alam kung saan natin ilalagay. Kaya naman, wala tayong pera. As if, kung 1 milyon lang yung nasa bangko mo, 1 milyon pa rin yan. Congratulations, 0.25 per annum, no? So, yun po yung pagkakaiba ng investment consistently plus long term. Tandaan po natin, no? Pwedeng maging milyonaryo lahat. Gaano katagal nagsasacrifice ang OFW sa ibang bansa? Meron akong kilala, 35 years. Wow! Ibig sabihin, kung nag-ipon lang siya ng 6,000 a month, no? Marunong na siya mag-invest, ay meron na siyang 20 million, pwede nang umuwi, magayahay at mag-travel-travel na lang. Kasi yung kita ng 20 million pesos na to, buhay na buhay ka na kahit di ka magtrabaho, no? Yung money mo nag-work for you. Yung po yung power ng investment. Investment correctly. Tandaan po natin. So, alisan na po natin yan. Number 4, dapat pa nag-i-invest po tayo, i-consider natin ang what? The risk-return trade-off. Pag sinabing risk, nako, pagdating sa risk talaga, mga Pilipino, risk taker yan eh. Bakit ko nasabi? Siyempre, pag naging OFW, risk yan. Why? Di po ba maraming pumupunta ng Middle East? Pwede ngang namamatay, pwede ngang nare-rape at namamatay. Yung sweldo, 15,000 lang. What does it mean? Tayo mga Pilipino, risk taker po tayo sa pag-a-apply sa trabaho. Pero pagdating po sa investment, sabi, naku ma'am, ayaw ko yan. Ang taas naman po ng risk, nakakatakot. Minsan, pag nakakausap ko yung mga kababayan natin, syempre, naiintindihan ko naman po yung ganong mindset. Dati, galing din naman ako dun eh. Pag ako may nakakausap, naku, ayaw ko yan. Nakakatakot naman mag-invest ng pera dyan. So, ganon din po ako, kaya naiintindihan ko. Ngayon, pag may nakakausap ako, pag sinasabi, ma'am, risk naman po yan. Sa loob-loob ko na lang, bakit? Nung nag-apply ka, hindi ba risk yan? So, minsan may ganun po sa sarili ko na lang, di ko na sinasabi. Pero syempre, pag nagtuturo ako, sinasabi ko po ito, binibigyan ko din. Bakit? Para maintindihan natin na ang life po natin ay talagang may risk. Ayaw po natin at sa gusto. Mag-abroad ka't hindi, no? Matulog ka lang kung pwedeng di ka na gumising. So, risk pa rin po yan. Bakit? Si Lord lang naman talaga ang perfect na nakakaalam kung ano mangyayari sa atin tomorrow. That's why mahalaga po maintindihan natin sa investment may risk, no? Tandaan na po natin yan, hindi na po yan maalis. It's a fact of life na may risk po. Anywhere, anytime, no? Ano man ang pinili mo, nag-invest ka man o hindi, nagtrabaho ka man o hindi, may risk. At sinasabi ko lang, pag OFW ka, mas mataas ang risk. Bakit? Ibang bansa yun eh. Muslim country. Hindi ka pwede magkamali dyan, buhay ang nakataya, no? Hindi naman Muslim, halimbawa, Korea, halimbawa, Taiwan, mga machine. Pwede kang kainin ng machine. At ako po, marami akong kilala. Nakilala ko personal talaga, naputulan ng daliri, kamay, paa. Even life naputol na kasi kinain ng machine. Risk, no? So tandaan po natin yan at binigyan ko na siya ng DN. Bakit? Para maintindihan natin na ang papasukin nating investment ay may risk. Ito po yung principle. Low risk,
equals low return. Yan. Pag mababa daw ang risk, siyempre yung return mababa. Hindi naman pwedeng low risk tapos high return, no? High risk, high return. Pag ikaw nag-invest sa high risk, ay mataas din ang return, no? Katulad nga ng OFW, mataas sweldo, mataas din ang risk, no? Pwedeng wala ka ng daliri pag-uwi, pwedeng wala na rin paa. At ako po, may mga kilala po akong ganyan. No risk, no return. Now, my question is, meron ba sa buhay nating no risk? Sabi ko nga, pag natutulog ka, mababa yung risk doon. Pwede, yung iba, kilala ko, FW, di na nagising natulog lang. No? Parang no risk pero no return. Ibig sabihin, di ba, yun yung realidad po ng buhay. Now, ano pong kailangan gawin? Kasi po ang risk, pwede po pala siyang what? Ma-minimize. Ang kailangan lang gawin is what? High ignorance is equal high risk. Ayan pala yung isang principle po na dapat nating tanggapin. Pag high risk pala, high ignorance pala, high risk. Tandaan po natin ang ignorante ha. Di po ba sa manual? Subukan mo magbasahin yung manual ng kahit anong gadget. Pwedeng sumabog yan at pwede ka ring madisgrasya. Bakit? Ignorante ka eh, di mo binasa yung manual eh. Subukan mo mag-drive nang hindi marunong. Ay high risk yan. Kasi nga, ignorant ka mag-drive tapos nag-drive ka. No? So, what does it mean? Kailangan lang po talaga is what? High intelligence is equal low risk. Ayan. So, parang driver din. Pag magaling ng driver yan, medyo bumababa yung risk. Pero may risk pa rin, no? Kaya nga merong ano eh, may mga insurance para sa buhay just in case, no? Merong mga spare tire para pag nabutas yung gulong. So, meron pong mga ganun. What does it mean? Ang kailangan pala natin gawin, pataasin natin ang ating kaalaman para bumaba ang risk. Yan, tandaan po natin ito. Hindi lang po, actually, ito pong word na intelligence, hindi lang naman po sa investment. Every aspect of life, kapag mataas yung intelligence natin, bumababa po yung risk. At ito po sa investment, ganun din po siya. Halimbawa, usapang stock market. Nako, pag hindi ka talaga patuloy na nag-aral at hindi tumas ang intelligence mo, eh talaga naman, katakot-takot na high risk ang iyong haharapin, no? So bababa lang 'yan sa panahon na tumaas na ang ating kaalaman. At ako po mismo, na-experience ko po 'yan, no? Na-experience ko po siya. So sabi yan ni Benjamin Graham at ni mentor ni Warren Buffett 'yan. Si Warren Buffett po, alam nyo, nag-invest siya sa stock 11 years old. Naipipicture niyo po ba yung batang 11 years old nag-invest sa stock market? Tingnan niyo po sa Google para malaman niyo totoo yung sinasabi ko, no? Hindi ko na lang siya nilalagay dito sa presentation. 11 years old po siya nag-invest. What does it mean? Pwede po pala tayo kahit bata pa pwede na mag-invest. Yun nga lang, pataasin ang intelligence. Saan manggagaling yung intelligence? Kapag ang magulang niyan ay may alam sa investment, nako, sigurado ako. 10 years old pa lang may investment na yan. At yan na po yung sample ng mga nasa IMG, yung mga anak nila may investment na. So, pwede po tayo, ibig sabihin, walang edad na pinagbabasihan. Pwede na tayong mag-invest, no? Kailangan lang may kaalaman. And before we continue, kailangan po maintindihan natin yung 3 financial stage. Ano kaya itong 3 financial stage? No? Man at work. Stage 1. And lahat po tayo dadaan dito. Malamang ang hindi lang dumaan dito, mga anak nila Henry C. No, nila Chinkitan or sino mang mayaman, mga Bill Gates. So hindi na sila dumaan sa man at work. Pero bago na pangyari 'yun, katakot-takot munang man at work. So parang si Henry, hindi naman din siya mayaman before na yumaman, no? So marami pong training at marami na po ako nabasa ng mga history ng life na mayayaman at na-amaze ako. Ganun pala ang kanilang training sa mga anak nila. So what does it mean? Ang ibig mo sabihin, lahat tayo nasa stage 1, pero pwedeng yumaman. So, pag nagtrabaho ka, may pera ka. Yun lang po yun, no? Pag wala kang trabaho, wala kang pera. So, man and money at work, stage 2. So, sino na po sa atin, as of now, ang may tinatawag na money at work? Pag sinabing money at work, yung pera mo kumikita kahit hindi ka nag-work. No? So, yan, nagtatrabaho, no? Yung mga IMG members yan, alam ko, yung pera nila dyan, nagtatrabaho na para sa kanila. Yung may mga investment, no? Kaya po, congratulations. And number 3, stage 3 is money at work. So, saan kaya tayo? Pwedeng stage 1, stage 2, stage 3. So, lahat po ng stage na yan, wag po tayong malungkot kung nasa 1. Kasi bakit? Pwede naman tayong pumunta dito, no? As we grow together dito sa IMG, palagi pong may mga seminar, webinar, no? Kanina si Rex Mendoza, lagi po yan nagtotok sa IMG at about investment ang mga tinuturo niya, no?
So, pwede po tayong makarating dito sa number 2 at mapunta sa number 3 if we apply, no? Kapag in-apply natin yung ating learnings as of today. So, lagi kong sinasabi, pag po ako nagto-talk, hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan alam na alam lahat bago ka mag-start. Ang key, start. Sabi nga, take action. Take action. Take small action. Take, ano ba yun, yung sinasabi sa English? Takes one small action. Yun. So, ibig sabihin, one small action is okay. Kailangan mo lang talagang mag-umpisa para talagang makapag-start ka. Bakit? Hindi mo kailangang maghantay na maging matalino, tumaas ng kalaman bago ka mag-start. Pwede na pong mag-start. Ito pong IMG, no, yung International Marketing Group, ay isa po sa nagtuturo ng education and execution. Mag-execute po tayo kahit kunti pa lang ang learnings. Bakit? Legit naman po siya, no? Hindi naman po siya scam. No? So, kailangan lang talaga magkaroon tayo ng action. So, money at work. So, congratulations sa lahat ng hindi nag-work. Ako po, as of now, hindi na talaga ako nag-work. So, financial educator, nagtuturo-turo, and nag-stocks. So, nagninegosyo kasi meron pa rin ako mga bumibili sa akin na kung ano-ano, ba, ticket, etc., cellphone. So, yun. Kaya, hindi ko kailangan mag-work. So, masarap po na ganun yung buhay. Kasi hindi mo kailangan gumising ng maaga pag ayaw mo, no? So, hawak mo na yung oras mo. So, naniniwala po ako na ang pamilyang Pilipino, pag patuloy na nag-aaral, ma-achieve po yung ganyang bagay. Makakapunta po tayo sa stage 3. Lalo na OFW, no? Kasi ang laki ng pera nila kung may invest lang, millions of pesos po yan after 10 to 20 years. Build long-term investment. Understand how money works. Yan. Tayo pong Pilipino, madalas, naiintindihan natin yung how, para bang, paano mag-work. No? Dito naman kasi understand how money works. Yung alam lang natin is, we work for the money. Yun lang alam natin, kahit anong klaseng trabaho, basta may pera, basta malaki sweldo, okay, go. And hindi siya ganun kadali ha, may training, kailangan mo mag-Korean language, kailangan pumasa ka sa skills, kailangan sa lahat-lahat, kailangan mo mag-aral ng 6 months. Kaya naman masasabi ko ang Pilipino, congratulations, napakasipag. Kaya lang, nakakalungkot po. Pagdating sa understand how money works, kukunti lang po talaga yung as of now, from 2018 na nagtuturo ako, nakita ko, kukunti lang po talaga yung interesadong matuto how money works. Di ba nakakalungkot? Kasi bakit gustong-gusto mong matuto how, money work, you work for the money. Pagkatapos yung understand how money works, parang ayaw mo naman. Tapos magrereklamo. Ang hirap, mapagod, no? Nakakalungkot po. Pero alam ko naman ang rason. Because, simply lang, lack of education. That's why we pray, patuloy na talagang maraming OFW, maraming Pilipino ang patuloy matuto na maintindihan ang bagay na ito. Para talagang mabawasan ng mga nagiging OFW ng napakatagal na panahon at nagre-resulta din naman ng broken family, no? So nakakalungkot po, pero anyway, baka pumalaot pa ako. Ang topic natin ay investment, no? So, yan. So, 2 types of income. Kanina, 3 types of stage, no? 3 stage of income. Ano ba kanina? Nalito na akong bigla, no? 2 types of income na po yung pinag-uusapan natin ngayon. Kanina, stage, no? Financial stage natin. So, madaling intindihin ang active income. Simple lang, pag may trabaho ka, may pera ka. So alam po ito ng lahat ng Pilipino, walang duda. Ang hindi lang natin naiintindihan yung work, yung money work for us. No, ito wala na ditong question, madali na siyang intindihin. Pag may trabaho ka, may salary ka. Doktor, pag may pasyente, may pera. Lawyer, pag may client, may pera. OFW, pero or what, pag may kontrata, may pera. Agent, pag mayroon kang nabentahan, may commission ka. So madaling intindihin po yung yung work, yung money na nagtatrabaho ka, yung active income na tinatawag. Pero pagdating sa passive income, yun nga, again, nakakalungkot. Kasi iilan lang yung mga Pilipinong talagang gustong matuto. Iilan lang po talaga. So, sana ay patuloy po natin ipag-pray na marami na matuto sila. Tayong mga na-educate na, i-educate po natin una, pamilya natin. Pamilya natin. No? Ito po mga natutunan natin ngayon, pwede po natin i-share sa ating pamilya. Para naman matuto sila, nang hindi na sila maulit na katulad natin na ang tagal-tagal sa abroad. Ako 21 years no? 21 years sa abroad. Income keeps coming even if you are not working. So simple lang. Kahit di ka magtrabaho, may income ka. Di ka naman pumapasok, pero may pera ka. So yun po yung tinatawag na passive income. At yan ang kailangan ng mga senior citizen. Kasi hindi naman talaga sila mag-work at kahit sila mag-apply. Nako,
maliit para silang dumadaan sa butas ng karayom para magkaroon ng work. You stop working, your income continues. So, yun lang po yun, no? Interest home income, and mali, interest income from investment. Like mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. So, dito po, sa mutual funds, so mamaya po, tatalakayin po natin yan, no? Stock bonds and long-term healthcare. So, kumikita po yan. So, ako, sometimes kanina, may kita na ako, no? Happy. No, kasi pag ganun-ganun lang, computer lang, pero may kita. So, yun po yung tinatawag na passive income. So, royalty income, business. Kung sinabing royalty income, yun yung mga tinatawag na rental income. Kaya nga lang, lagi ko sinasabi, pag gusto mo ng rental income, milyon po ang kailangan mo dito. Kahit nasa probinsya ka, milyon na pong magpagawa ng bahay na paupahan, lupa pa. So, kaya naman, ang sinasabi ko, itry mo munang mag-aral ng investment about stock. Lagay mo sa funds, mutual funds, stock funds, long term, para naman kumita muna. Saka mo na ilabas kung hindi ka pa naman uuwi. Lalo na kung wala naman mag-manage for you, no? Lulukuhin ka pa. Tandaan natin, ang scammer, hindi lang po ibang tao. Even our family, pwede tayong ma-scam. Kung hindi sila honest, kung hindi sila trustworthy to trust, huwag nyo na po i-try. Yung milyon nyo po madaling maubos. No, experience ko rin po yan. Kaya talagang pag-pray natin na magkaroon tayo ng wisdom paano i-handle yung mga bagay-bagay. Rental income. So, ibig sabihin yan, kung meron ka talagang paupahan, so, halimbawa, 6 na pinto, 20,000, 30,000, so, good. Kaya lang, bago mo sabi ko mapaupahan yun, kailangan mo muna ng 3 million to 5 million pesos. It depends upon kung saan ka magpapatayo ng rentahan. Bakit ko sinasabi yun? Sabi ko nga, hindi mo kailangan magkaroon ng 3 million pesos para magkaroon ng passive income. Ilagay mo lang dito sa mutual funds, pwede na yung kumita. Do not work hard for the money. Let your money work for you. So, masarap po to pag naintindihan natin. At ako po, sinasabi ko sa inyo, isa po akong patotoo na talagang sabi ko, Lord, thank you. Thank you. Kasi pinaabot mo sa akin ang kaalaman about stock market. At na-appreciate ko siya everyday, no? Na-appreciate ko siya everyday. How do we make money work for us? Simple lang. Kailangan nating maintindihan ang rule of 72. By interest rate equals number of years for you to double your money. For your money to double, rather. Pwede rin. And then, compound interest starting with principal, P, no? Principal, ibig sabihin yung price, no? So, yung principal amount. Then, the amount of, the amount in account after 1 year, no? With an annual interest rate is equal compound interest in times and year is given by. So, ito po yung ating formula. So, ibig sabihin si ano po to, si si Albert Einstein, yung po nakatuklas po nito. So, ito po yung formula niya about investment. Maliban dito, labas dito, hindi na po legal na investment. Bakit ko po binibigyan din yan? Tandaan po natin, paglabas na po rito yung formula, ibang usapin na po yun. Mag-isip po tayo, scam na po yun. Ako direkta sinasabi ko, scam na. How do we make money for us? Simple lang. Dividends, sabi dito, dividing the number 72 by the interest rate of your money, of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, tandaan po natin itong formulang ito, no? Hindi lang sa Pilipinas yan, buong mundo po, yan po yung ginagamit. Sample, para madaling maintindihan. If you open a savings account, no? Halimbawa, si ma'am kanina, yung bisita natin, no? Halimbawa, naglagay siya ng 10,000 sa bangko, tapos, let's say, binigyan siya 10%. Halimbawa, si Ma'am Tess, yan. Sabi dyan, did by rate interest po, di ba? So, 10,000 did by 1. So, ibig sabihin, ganito po siya. 72 did by 1 is equal 72 years. So, alam mo ngayon kung ilang taon bago double ang pera mo. Kaya, congratulations kung ikaw ay depositor, your money doubles after 72 years. My question is, how many 72 years no, na meron tayo sa tatagal sa mundong ito? So, ganun po siya. Yung 72 is constant. Formula po siya. I-divide lang natin sa interest rate na ino-offer sa atin ng bangko, ino-offer sa atin ng corporate, or ino-offer sa atin ng investment, no? So, ganun po para malaman natin kung kailan dodoble ang pera natin. Bakit? Bakit mahalagang malaman natin? Syempre naman, nag-invest tayo. Di ba? Ang tanong natin agad, kailan kikita? Di ba? Pag may mga investment na inaalok sa atin, kaya nga minsan sa scam, napapadala tayo. Bakit? 6 months, doble. Wow! 1 month, doble. Wow, gusto ko yan. 1 month, doble.
Naku, pagka gano'n po, mag-isip-isip po tayo eh. Wala po yan sa formula ni Albert Einstein, no? So, ang formula natin is what? Bangko 1% and corporate, UITF, pwedeng 4%. That's why, kung halimbawa, si Ma'am Mary Ann, yan, 72, halimbawa, nag-age siya ng 29. At naglagay siya sa corporate ng 100,000. 4% yung in-offer sa kanya. So, paano mo malalaman kung kailan dodoble yung money mo? 72 divided by 4 is equal 18 years. Ibig sabihin, 29 plus 18, doble. No? And plus 18 ulit, doble. So, pagdating niya ng 65, congratulations, Ma'am Tess. Ma'am Mary Ann, meron kang 400,000 pesos. At age of 65, if you are 29 years old right now, no? So, ibig sabihin, ganun po yung ating computation. Tandaan po natin, sa 4%, bago dumoble, kailangan maghintay ng 18 years. Kumusta na ang mga investment natin na lupa? Dumoble na ba? Yung mga nasa province, biktima po ako niyan nung di ako marunong. So yung lupa akong bili sa Bulacan, kala ko mahal na. Kino-compute ko, wala pang 2% every year binalik sa akin, pambihira. But anyway, so ganun po talaga pag di pa marunong. So that's why now, napakahalaga na bago tayo mag-invest, bago tayo bumili, compute. I-compute natin gaano kalaki yung pwedeng rate of interest rate, return of ROI o return of interest rate. Ano ba yan? ROI. Return of interest. ROI, o tama yan. Return of interest. Investment, yan. Return of investment, yan tama. Nalito na, nag-rumble-rumble na yung word ko. Thank you po, no? So, salamat sa nakikinig. Gising pa po kayo. Ayan, so ibig sabihin, kung halimbawa naman si Pastor Balon, si Pastor Nestor, halimbawa nag-invest siya sa Pag-ibig. Yan. Yung vehicle natin na investment is Pag-ibig. So 72 divided by 8 is equal 9. Ibig sabihin yan, every 9 years to doble. Kaya kung pareha sila ng edad ni Ma'am Mary Ann, so pareha sila na nilagay, 29 plus 9, no? Kasi nga every 9 years to double, 38 plus 9, 47 plus 9, 56 plus 9, 65. So ibig sabihin 1,600,000 yung pera ni Pastor sa after niya na mag 65 years old, no? So kasi 8% yung in-offer sa kanya. So legit po 'yan. So hindi po siya scam, no? Yan po yung mga nilalagay sa treasury bill at iba't iba pa pinapautang, yung mga ano. So diyan po yung kung bakit siya kumikita, no? So pinapautang ng ating mga government. So mga government company na mga ganyan. So tinatawag naman nating dividendo or fixed yan. So 8% po yan. Katulad din ng soldibo po yan. So ngayon, itong dalawang vehicle na to, hindi naman po sila nananatiling nandyan lang. Siyempre, dahil negosyante sila, hahanap sila ng vehicle na kung saan kikita naman din sila. Kung hindi natin alam yung mutual fund, so itong dalawang ito, pupunta kay mutual fund. So, 72 divided by 12 is equal 6. Bakit 12? Ang mutual fund calculation natin, average is 12%, 12 to 15% average. Bakit? Pwede po siyang tumaas, depende sa ekonomiya. So, ibig sabihin, halimbawa, si Sir Andy, no, naglagay siya sa mutual fund. Napili niya sa equities, no? Phil equities. Sinabing Phil equities, aggressive. So, pwede siyang kumita ng 12, 15, 60, it depends sa ekonomiya. Katulad ngayon, alam natin, pandemya. So, bumagsak ang ating ekonomiya ng 40% more. Pwede po siyang bumalik after ng may vaccine na, maging okay na ang lahat. Kaya mas malaki yung pwede niyang kitain. That's why, kung 12% ang i-offer sa kanya ng mutual fund, every 6 years to double yung pera. So 29 plus 6, 35 plus 6, 41, and so on. So ibig sabihin, pagdating ng 65, ano po yun? Dami nito ah. So pag sinabi nating 65, pag nag-65 na si Pastor Nestor, no? Meron na siyang 6 million pesos. 6,400,000 pesos. Ibig sabihin, enough to retire, no? Itong pera niya to, papakitain niya lang to ng papakitain. So, hindi niya kailangan magtrabaho. Kaya napakahalaga na maintindihan natin yung investment or yung rule of 72 para hindi tayo ma-scam. Tandaan po natin yan, no? Para talagang, mute natin si Sir yan. Para talagang ma-achieve natin yung goal. Kasi alam naman natin, pag madali ang investment na papunta sa scam, nako, hindi mo maaabot ang goal mo. Malamang sa malamang, maloko pa tayo. At lagi kong binibigyan din pag alam po natin to share with your loved ones. Why? Para hindi sila maloko. Siyempre, pag niloko sila ng kumpare, kumare, kaibigan, na scam, masasaktan ka rin. Kasi yung pera, ikaw yung nagbigay minsan. Lalo na kung ikaw yung nagtatrabaho. Pag naloko sila, edi kasama ka rin naloko. Kaya maging aware po tayo. I-educate natin yung pamilya sa pamamagitan nito, no? At ang IMG, yan po yung isang
mission, no family left behind. Kaya i-educate po natin sila, no? Yan po yung tinatawag na rule of 72, no? How do you want to make 6 million? So pwedeng optional, no? You work na pwede mong gawin 200,000 per year in 30 years, meron kang 6 million. Ito po option lang ito na pinapakita computation para ma-achieve ang 6 million, no? Halimbawa naman, kung gusto mong magkaroon ng 6 million, isang paraan mo is ilagay mo yung 100,000 continuous, no? 36 years sa 12%, meron kang 6,400,000. So, pwede yan. Pwede rin naman 12%, 1K in a month, no? So, 6 million din po siya. Ito, nilagay mo lang yung 100,000. Ito, continuous to, no? Continuous po yung isa dito. Kasi may ano siya dito, no? Per month po ito. Ibig sabihin, ito wala. Isang beses lang yung 100,000 sa 36 years. So, tandaan po natin, no? Matagal po pag sinabing long-term investment. So, pag sinabing investment, pang-invest lang talaga. Hindi pang emergency. Kasi ang tanong natin, ma'am, paano pa nagkaroon ng emergency? So, balik na naman tayo sa goal setting. Di ba kanina tinuro natin pagka-emergency, hindi nakalagay sa investment na kung saan pang long-term. Dapat nakalagay po siya sa medium or kaya naman yung mabilisan, no? Pwede mo siyang makuha katulad ng bangko. So, pwede rin naman example natin, if you are 30 years old now at gusto mo pagdating ng 60 years old, mag-retire ka na may 3 million, 8,000 pesos per month, ilagay mo sa bangko yan, 30 years, no? Meron ka rin 3.3. Ang challenge lang sa ganyan, kailangan mo ng discipline, walang cut lang. Or madisiplina kang huwag i-withdraw. Kasi alam naman natin, pag ang pera nasa bangko, no, kaskas lang yan, lalo pag ATM yan, wala nang laman. Nagpunta ka lang sa mall, akala bibilhin mo lang, eto, nadaan mo nang nabili. So, time deposit, malaki po yung per percent. Alam ko, time deposit, 2%. Sabihin natin corporate, UITF. So, 5,000 a month, in 30 years, pwede po siyang 3.4 million. So, pinapakita lang natin dito yung mga option na pwede nating gawin at ma-achieve yung ating goals, no? Pag-ibig, so sabi ko nga kanina, 8% yan. 2K per month, in 30 years, magkakaroon ka ng 3 million. So, well calculator po yung nag-compute niyan, no? So, mutual fund, pwede mong gawin, no? Pagka gusto mo magkaroon ng 3 million sa 6 years old, kung ikaw ay 30 years old ngayon, 1K a month, in 30 years, meron kang 3.5. Kaya tandaan po natin, build long-term investment para talaga maabot natin yung ating mga goal. Mapabilis. Ito po yung picture ng investment. Saan ba nilalagay yung pera? Bakit ba may ganun? Nakakatuwa po itong picture na to pag naintindihan nyo. Si bangko, saan nilagay ang pera? Di ba pag tayo nag-deposit, bigyan tayo ng 1%. Saan niya dinadala? Siyempre, ilalagay sa securities, commercial papers, stock and equities, retail and loans, real estate. Alam naman natin yan, no? Alam natin yan, ini-invest nila yung pera ng ating dinideposit at ibibigyan ka lang 25. Pero sabi nga ni Mama Lanza, tatandaan ko siya masaya naman tayo, may ballpen, may payong, may notebook, mayroong planner every year. So, yun yung binibigay sa atin. Depositor naman tayo, hindi man tayo niloko. Nakalagay naman sa passbook, yung kontrata, no? Sila ang bahala mag-invest kung saan nila ilalagay. Kasi depositor lang tayo, sila ang investor. So, si mutual fund, parehas din. Saan niya ilalagay, doon pa rin. So, tayong investor, tayong depositor, saan? Dito lang alam natin, no? Madalas dito lang talaga. At ako po, saksi ako niyan, no? As OFW, for how many years, ganun po ang picture ko mismo. Kaya nung natuto ako, talagang kino-compute ko. Sabi ko, puro sayang, sayang, sayang. Pero at the end, sabi ko, Lord, thank you. Kahit noon, nasayang yung panahon, salamat pa rin kasi binigyan mo ako ng grace na malaman yung bagay na yan at makapag-invest ako na hindi ko kailangan mag-work habang buhay. So, tandaan po natin itong picture na to. Depositor ka, dun siya dadalhin, invest din siya. Investor ka, same lang din, nandun ka. Ang kaibahan lang is what? Pag depositor ka, kahit si bangko kumita ng 36% sometimes from crisis and bumalik ang ekonomiya, ibibigay sa iyo, ang ibibigay lang sa iyo ay what? 0.25%. Pero pag ikaw ay investor, kung anong kitain ng investment ng mutual funds, same. Bakit? Investor ka hindi ka depositor. Yan po yung pagkakaiba ng picture ng dalawang yan, no? Doon din naman dadali ni mutual fund sa ni bangko. Pagkakaiba lang, pag depositor ka, wala kang kita. Pag ikaw ay depositor, may kita ka. Parehas po yun, no? Tandaan po natin yan. And ito po yung wealth calculator, no? Ito na naman yung mga computation. Kaya yung mga hindi agad natuto, sasabihin mo pag nakita mo, sayang.
Ako din po ganyan eh. Sayang. Pinabalikan ko 2007, 2008 crisis. Kung natuto lang mag-invest, sabi ko, dahil 21 years ako, kung 2006 hanggang 2020, so ibig sabihin 15 years, 10,000, meron na akong what? At least may 5 million na ako. No? At kung meron akong nilagay na 10,000, eh what if mas malaki? No? Kaya sabi ko nga, pag OFW, kayang-kaya mong mag-save. Kaya lang, pag hindi ka aware sa iyong goal setting, sa mga nais mong gawin sa buhay mo, kahit sumweldo ka pa ng 150, sabi nga ni Rex Mendoza kanina, goodbye ang pera. Alam niyo po ba, OFW Korea, as of now, 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago na, sumusweldo nila 60,000, pinakamababa na. O sometimes sabihin mo na lang 50, o ilagay mo na 40. Magtataka ka bakit kulang, no? Nung umalis ng Pilipinas, 5,000, 10,000, buhay. Nung nag-Korea na, 40,000, kulang pa rin. Parehas naman buhay, no? Balit ang sweldo, buhay. Malaki sweldo, buhay. Pero magkaiba ng reklamo, mahirap at kulang. Anyway, yun po talaga tayong Pilipino pag di tayo na-educate, no? Kaya napakahalaga po na ikaw mismo ngayon, congratulations, na-educate ka na, educate your family. That's why hindi sila hingi sa'yo ng hingi. Kasi pag hingi sa'yo ng hingi, kahit gusto mo mag-ipon 10,000 a month para magkaroon ka ng 5 million pesos in 15 years, nako, hindi mo ma-achieve yan. And I tell you, even if 1 million pesos wala ka pag-uwi mo. Bakit ko sinasabi po yun? Exactly, yan po yung nangyari sa akin, no? Nag-abroad ako, 1999, 2004 na, wala pa akong pera. May utang pa. Kakalungkot na buhay, no? Samantalang nabubuhay naman kami. Hindi pa ako nag-abroad, buhay naman. Nung nag-abroad, 30 na sweldo ko, 40, 50. Wala pang naipon, kulang pa daw. Kakalungkot na buhay ng Pilipino, no? Pero yun po talaga yung buhay natin, eksakto eh. Bakit ulit? Lack of education. Kaya napakahalaga po ng education at nagpapasalamat po ako sa IMG. Nakasama ako dito na pinapatuloy yung mission na i-educate po ang pamilyang Pilipino. Bakit? Natutuwa po ako na one of this day, ang mga raming OFW may educate, uwing may pera, no? May iwasan yung puro kawawang picture na pag matanda na di na kayang ipagamot ang sarili, walang pampagamot, at nawawasak pa ang pamilya, no? Matagal na nga umuwi, wasak, wala pang ipon, wala pang pangpagamot. Naku, yung picture po nyo, pag imagine nyo po, gusto nyo po ba yung ganong picture? Sana po, hindi natin gusto yung ganong picture. Now, dumating na tayo sa pinaka-topic. Ma'am, di pa pala pinaka-topic yon. Mga bakit pa lang pala yung sinagot natin, mga things to consider at yung mga dapat nating alamin before we invest. Yes po. Bakit namin tinuturo yon? I tell you, no? Sa mga lahat ng IMG, alam po yan, tinuturo po namin na pag di mo naintindihan yung bagay na yun, kahit naintindihan mo yung stock market at gusto mo mag-invest ngayon, bukas makalawa, pwede ka nang tumigil. Hindi mo maabot ang goal mo. Pwede kang umuwi, wala kang retirement fund. Pwede kang umuwi, wala ka rin healthcare fund. Why? Di mo kasi naintindihan. Kaya ngayon po, papasok na tayo sa 2 ways of investment in stock market. So, dalawang bagay lang po yung gusto kong paunawa, no? Sa stock market, may dalawang klase ng pag-invest. Number 1 is indirect stock market. Number 2 is direct stock market. Anong picture niyan? Like ganito po, ng jeep. So, pag direct stock, si driver ang bahala sa'yo kung saan ka pupunta. At sasabihin niya lang, dito ka na. No? So, sa indirect stock, ikaw yung pasahero. So, ibig sabihin yan, someone manage pagka ikaw ay indirect stock or yung mutual fund. Hindi mo kailangan mag-manage. Ang kailangan mo lang is what? Step 1, start with small action. Lagay mo yung pera mo, hayaan mo na siya. Huwag ka na mag-doubt. Kasi even our government, dyan din naman nilalagay yung pera katulad ng picture na pinakita ko sa inyo kanina. At magagaling yan. Kahit ngayon ka mag-aral, magpakadalubhasa, nauna na sila sa'yo. Hindi mo sila pwedeng tapatan, no? So, kapag direct stock, you manage. Kailangan mo may broker. Like MyTrade, COL, Timson, Metrosec, and marami pang iba. So, ibig sabihin, kailangan mo may broker para magkaroon ng direct stock. Hindi pwedeng, ma'am, Jollibee, pabili po ng share sa Jollibee. So, syempre, kailangan natin may broker. Pagka naman ikaw ay nasa indirect stock, ang isa pang difference na is what? It's time to monitor. So, pag nagtatrabaho ka, fit na fit sa'yo to. Bakit? Hindi mo kailangan i-monitor eh. Bahala na sila, no? So, hindi mo rin kailangan masyadong mag-aral na mag-aral. No? Bahala na sila dyan. So, matalino yan. Mag-trust ka lang sa kanila, no? Kasi, yan na ang karir nila.
So pagka ikaw ay nasa direct stock, more time to monitor. Parang ako, katulad ko, nung busy ako, kumita na, tapos nakita ko, ay nawala, hindi ko na monitor eh. So iba naman po yung picture na yon. So yung dalawang yan, pwede nating gawing sabay. My question is, are you willing to study? Or are you willing to monitor, to grow? Ibig sabihin talagang aaralin mo. Hindi pwedeng basta-basta. Pagka basta-basta, ay nako, wala ang pinagkaiba yan sa mga nagsimula pagkatapos tumigil. So less capital. So pagka ikaw ay nasa indirect market, stock market, 1,000, pwede ka na mag-start. Pag nasa direct stock market, hindi pwede yung 1,000. Kailangan mo dyan at least, sabi ko nga pag ako tinatanong, magkano ang capital sa direct stock? Sabi ko, pwedeng 10,000 initial. My question is, makakabili ba yan? Ilang share ba yung mabibili? So, at least sana 100,000, 200,000 para may mabili, no? So, direct stock market, bakit kailangang mahal? Bakit kailangang mag-aral? Simple lang po ang sagot. Pagka ikaw ang nagbo-monitor, pag ikaw ang nagda-direct stock, kailangan mong intindihin ang mga graph na ito. Now, sasabihin ko naman po sa inyo pag tinanong niyo ako, ma'am, madali bang intindihin yung mga graph na yan? Kasi nag-i-stock ka pala. For me po, dahil natuto na ako, madali. Pero po, ang ginugol ko dyan panahon, 2 weeks, na para bang ayoko magpastorbo. Talagang iniintindi ko siya at masakit po sa ulong intindihin yan nung una. So, dahil medyo matagal-tagal na ako, no? So, madali ko na siyang intindihin. Pero sa mga bago po talaga, hindi siya basta-basta naiintindihan. Kailangan mag-aral. Pero hindi po yan close. Para sa mga beginner, sinasuggest namin and recommend na mutual fund. Indirect stock, wag muna to. Kasi pagka wala ka pang time mag-aral, mag-monitor, problema yan, no? So, mas mabuti nang doon, no? Hayaan mo na muna sila. Now, pwede rin naman to. If you are willing to learn, then pwede mong start and aralin mo talaga. So, ang tawag dito, mga technical analysis yung you know how to buy, when to sell, you know kailangan pa bang i-hold dyan kasi tataas pa siya, no? Alam mo na ang kampanya niya ay may utang. So, yun po, pinag-aaralan din yun. Bakit? Baka bumili ka mataas. Naku, kailan ba siya tataas ulit? Ang baba na ngayon. Tanong, naaral mo ba yung company, malaki ba ang utang o wala? Kasi may mga company po talagang mahirap umakyat kasi ang daming utang. Isa po yun sa pinag-aaralan, no? Technical analysis and fundamental analysis. So, magkaiba po yung picture na yun. So, but anyway, iwanan na natin yan. Pwede po yung aralin sa mga beginner, no? Marami pong free yan at pwede rin pong magturo. Ako sa team ko minsan nagbibigay ako ng mga tips. Kapag, binibigyan ko lang sila ng tips kapag ready na sila, na-build na ng tama ang kanilang pundasyon. Strong, financial, solid foundation. Pero kapag hindi ko sila ini-entertain. Nawang sumit. Ni joke lang po. Ganun po talaga. Specific talaga dapat. Kaya para mabigyan ng tip, dapat talaga gawin mo yung first step. Build strong, solid financial foundation. Para ready ka sa risk. Yun lang naman po yun kung bakit ako yung ganun, no? So, concern lang is para talaga ma-build ng tama. So, pagka direct stock, yan, ito po yung mga symbols ng company. Kapag may broker ka, sa mga meron ng stock, madali na siyang intindihin. So, sabi ko nga, bakit kailangan sa direct stock ng malaki? Kasi katulad halimbawa nito, si AC, tinan mo naman, 775 pesos. Ay, kung 10,000 lang yung pera, nako, ilang share lang yan. Hindi ka pwedeng bumili dito ng 1 share. Kailangan sa AC is what? 10 shares, 20, 30, 40. Ganon din ang Jollibee. Pag mga mahal na company, blue chips company, anong pagkakaiba? Mahal ang board lot. Pagka indirect stock mutual fund, 1 point something, pwede kang bumili. 1, 2, 3 shares pwede. Dito, hindi pwede. Pag sinabing per 10, 10, 10. Pag sinabing per 100, 100, 200, 300. Pag sinabing 1,000, 1,000, 2,000, 3,000. So, yun po yung pagkakaiba ng direct stock sa indirect stock. So, kaya naman, ini-encourage ko nga na sabi ko, kung maliit pa ang pera, mag-mutual fund muna para makakabili ka niyan. So, agad-agad, pwede na. No? Pag member ka ng IMG, yung 1,000 mo nandyan na. No? Naka-invest na dyan sa 10 company, sa blue chips ka company. Now, remember, the higher the yield, the higher the risk. Know your risk tolerance. Yan, isa din po ito. Dapat kilala natin yung sarili natin. Kaya nga kanina, pinakita ko yung things to consider at saka yung why would you invest? Para maintindihan natin anong klase kang investor. Ikaw ba yung nasisikmura mo yung taas-baba ng market? Or ikaw ba yung hindi mo kayang sikmurain? Ayoko dyan, nakakatakot. Magdi-negative yung pera ko.
So pagka ganun, so hindi sa'yo pwede yung aggressive. Dapat sa'yo ay moderate, no? O kaya fixed. No? So yun po yun. Yun ang ibig sabihin yun. The best way to reduce risk if you want to invest in stock market, to invest mutual fund. Yan. Kaya po, lagi recommended namin si mutual fund. Understand how mutual funds works. Ayan, utal-utal na ako. Indirect stock investing in stock market, no? Indirect investing in stock market. Teka lang, may mga message. Ano ba yung message? Teka lang. So, wala siguro sa ano lang, cellphone lang. So, yun po yung ating stock market. So, ibig sabihin, dalawang bagay po yan. Tandaan po natin. So, pagka ikaw ay nasa mutual fund, automatically, hindi mo kailangan mag-isip kung anong bibilihin. Bakit? Yung fund manager, may pinili na yan. 10 company na best. No? Ibig sabihin, the best na yung pinili nila. Diyan na nilagay yung pera mo. Kaya no worries. Kahit may risk, kaya na nilang manage po yun. And ito po yung mutual fund investing, pulled money from different investors. Ibig sabihin, kung 10 tayong tao, pagsasama-samahin yan, dadaan kay mutual fund manager at sa mga appointee, dadalhin yan sa fund house. No? Tandaan po natin yung picture na yan. So, ganyan lang po yan, paikot-ikot lang po yan dyan. So, yan pong company na yan, blue chips po yan, kilala po natin yung mga company na yan, no? At sigurado pong inaral nila yan. No? So, sa ngayon sa mutual fund, kung isi-search po natin isa-isa, alam naman natin yung issue sa ABS-CBN, so wala po yan, natanggal siya. Bakit? Matalino po sila, alam na po nila yan, mga pangyayari dyan. Kaya no worry. Sa mga medyo may problema, so inaalis na po agad nila yung pera natin doon. Yung type of mutual fund, nandito na po tayo sa type of mutual fund, no? Ito po yun. So pwedeng bond fund, sabi ko nga kanina, pag bond fund, capital risk preservation natin is 4 to 6% per annum. Ibig sabihin yun po yung pwedeng kitain natin per annum, bond fund. So, meron po siya dito cash. Lagi po siyang may cash. Kasi nga, anytime na gusto mo magbenta, pwedeng maging pera po yan. Yun ang kagandahan ng mga bond fund ng mga stocks Hindi katulad ng lupa, parang pwede ko bang ibenta yung kapirasong lupa? Hindi pwede. Dito po pwedeng pera-peraso. Pwedeng 2,000, 100,000 shares, pwede mong ibenta, and the rest is, ihayaan mo lang para lumaki pa. So, ang recommended po nito is 1 to 2 years. Tandaan po natin yan, no? Low risk po ang bond fund. So, sa mga senior citizen or sa mga ayaw ng high risk or yung hindi masikmura ang taas-baba ng ekonomiya, ay consider, or ito po yung aming inaano na kino-consider na suggestion na mag-bond fund ka na lang para hindi masyado kang mamroblema o ma-stress. Number 2 na type ng mutual fund is aggressive, which is yan naman yung capital appreciation is 15% to 18% per annum. So average lang po yan pinag-uusapan natin. So stock fund, aggressive is po yan, recommended length of stay is long term, 5 years or more. Bakit? Kasi nga po pag aggressive, like ngayon, pandemya ang kinakaharap ng ating ekonomiya, bagsak po yan. So maaring nakaranas na yung iba dyan kung investor, negative 40. So no worries, babalik din po yan pa nagkaroon na ng bakuna. Kung napapansin nyo po, crisis 2008, bumagsak po ang ekonomiya. And after ng crisis, 6 months lang po yung sa graph. Natatandaan ko, wala lang yung graph dito. Bumalik po ng 65% yung ekonomiya. Ibig sabihin, lahat ng investor, tuwang-tuwa niya, Kasi nga, sila ay, ano nangyari? So, yan. And, isa pa pong types of mutual fund, yung balance fund. Pag sinabing balance fund, moderate, 12% or 15% per annum, nasa blue chips and nasa government securities. Katulad po kanina, treasury bill, ganyan-ganyan. So, dyan po nakalagay yung pera. Tandaan po natin, laging may cash. Bakit may cash? Anytime na pwede ka nang magbenta ng share, pwede na. Recommended stay nga lang po nito is 3 to 5 years. So, at least 3 to 5 years ilagay mo dyan yung pera mo. Kasi nga kanina, di ba, tinuruan na tayo ng iba't ibang goals. Kung saan mo, anong goal ang gusto mo? Para ba yan sa education? Para ba sa retirement fund? So, alam mo na, Alam mo na. So, hindi kailangan, naku ma'am, paano pag naghirap ako? Paano pag nagkasakit ako? Teka lang, pinag-usapan natin kanina is what? Specific goal. Dapat may goal ka na talaga, na alam mo na bago ka nag-invest. So, alam mo na kung saan mo ilalagay. How to earn in mutual fund? So, simple lang po yung pag-earn natin sa mutual fund. Ito po yung scenario. Number 1 scenario is puro pataas. Wow, ma'am, gusto ko yan. Puro pataas, walang pagbaba. Sigurado, panalo ako dyan. Number 2 scenario is what? Galing sa mataas, bumagsak, bumalik. Wow, pwede pala yun? Yes, ganyan po ang nangyari noong 2008.
pero mas malaki nga lang yung angat niya, hindi bumalik sa dati. No, mas mataas. So, maganda ba yan? Tingnan po natin yung result mamaya, no? Kung kumita ba sila lahat. Scenario 3. Wow, ito yung exactly na nangyari ngayon. Bakit? Pandemya eh. From mataas, tapos bumagsak, tapos ngayon nag-reverse na. Nasa reverse na po tayo ngayon. Kung March, ikaw ay investor, alam mo nung March, bagsak lahat. Even Jollibee, 96 per share. Ang dating 350 per share, naging 96 per share. Ma'am, grabe, totoo ba yun? Pwede bang 350 tapos naging 96? Yes. That's why kailangan nating maintindihan yung tinatawag na risk-return trade-off. No? So, dahil kanina, specific na, may kanya-kanya tayong lagay. So, investor ka, hindi mo kailangan mag-worry. Bakit? Pang-invest nga, di ba? So, okay lang. Bakit? Meron kang pang-emergency fund, meron kang pang-healthcare, just in case of, hindi mo kailangan bunutin. So, hindi ka malulugi. So, yun po yung pinipicture. Kaya nga sa investment, may risk. Tandaan po natin, may risk. Ang maganda lang dito, nami-minimize natin pag alam natin. At kapag may kanya-kanya na tayong goals, hindi na problema. Bakit? Maayos na eh, no? Naiayos mo lahat. So, hindi kailangan magmadali. Kung ngayon, ikaw may problema sa pera, meron ka namang emergency fund, di emergency fund kunin mo, no? So, hindi kailangan yung investment. So, scenario 1, tingnan po natin. Kung ikaw ay nag-invest every month, no? Binili mo ng 1 month, 2 months, hanggang 6 months. Yan. So, noong first month, nakabili ka ng 100 shares, kasi 10 pesos. 1,000 lang inilagay mo. As we go, no, tumataas siya. Pansin po natin, habang tumataas ang presyo, lumiliit ang shares na nabibili natin. Yun po yung principle. Tandaan natin. Number 1 principle, pag tumataas ang presyo, bumababa ang share na nabibili natin. No? Kung siya nag-invest, 6 months, dire-diretso, ang total share na bili niya, 422.81. And yung itatimes lang natin yan sa last share price, 20 pesos. Kaya naman, nagkaroon siya ng total value, 8,456.20. Kanina, ang ating investment na nilagay ay 1,000 every month. In 6 months, meron tayong total contribution, 6,000. So, maliwanag po. Habang tumataas, lumiliit ang shares, pero may kikitain ka pa rin. No? Pag ilagay mo to sa bangko, wala kang kita. Goodbye. So, dito may kita. Yan po yan. Gain after 6 months. 2,456. Maganda na po ba? Or masama pa? So, pagka pinag-usapang investor lang po, masarap na po yan compare sa depositor, no? So, yung tita ko nag-chat sa akin. Now, ibig mo sabihin yan, kapag nangyaring ganyan, so, may kita na po tayo, no? Hindi na po siya masama. Pangit ang background ko, wala pa rin background ko. Now, number 2, yung scenario na galing sa mataas ay bumalik sa dati. Tingnan po natin kung maganda tong scenario to. Kikita rin ba siya? Yan. Same lang po yung picture. Picture is what? From taas, maliit ang share, bumaba. Ibig sabihin, pag bumaba ang per share, ano pong principle? Tataas yung shares na mabibili. Kasi mababa yung presyo, mas maraming share na mabibili. Yan. So, ibig sabihin yung po yun. Pag galing sa taas at bumaba, pag ikaw ay continuous na bumibili ng share, maganda pa rin po. Why? Marami kang share na nabibili. Kaya, hindi mo kailangan mag-stop bumili ng share. What does it mean? Hindi mo kailangan i-stop ang investment mo pag bumababa ang market o bumababa ang ekonomiya. Mas kailangan continuous pa rin. Kaya we encourage continuous na gawin natin yung pag-i-invest, no? Yan. So, nakita natin, from mataas, bumaba at bumalik. So, ilang share na bili natin? Since nagaling sa mataas, bumaba, maraming share. So, kumpara kanina, mas marami, doble. 400 shares lang yung nabili, ngayon naman 800 lang. 800 na. So, halos doble yung share na nabili. Kaya, maliwanag na maliwanag, ibig sabihin nun, mas mataas ang kita. So, hindi po ibig sabihin, kapag bumababa yung market, di ka nakikita. Hindi ka lang kikita kung hindi ka bumili. So, bumibili ka dapat continuous, no? So, ang total contribution natin, same, kasi 6 months ka naglagay ng 1,000. So, 2,500. So, mas malaki siya kumpara kanina. No? Yung picture parang ang ganda, puro pataas. Pero, nakita natin, na pag bumababa, maganda rin. Kung talagang investment, ang hanap mo, continuous, long term. Pero kung isang beses lang, huwag kang mag-asa, huwag kang umasa na may ganyang picture. Wala pong ganyang picture pag di mo dinire-diretso. Number 3 scenario, tingnan natin. Wow, ma'am, lalong ayaw ko niyan.
May pag-asa bang kumita? Tingnan mo naman, kitang-kita sa graph, oh. Hindi bumalik ng 10 pesos per share. Tingnan po niyo kung anong maganda rito, no? Dahil nga mataas, maliit ang share na nabili. Bumaba, mas maraming share. Mas bumaba, mas maraming share. Mas bumaba, mas maraming share. At yan po eksakto ang nangyayari pag crisis. That's why ang mayaman lalong yumayaman sa Pilipinas at sa buong mundo. Bakit? Mayaman sila eh. Marami silang capital eh. Anong gagawin nila? Bibili silang napakaraming share. Kaya naman, ang resulta is what? Kahit pababa, bibili sila ng bibili. Tingnan nyo po yung kanina, 800, dun sa pataas, 400. Dun sa bumagsak, bumalik sa dati, mas mataas ng doble yung share na nabili. Dito naman, pababa. Hindi pa bumalik, resulta, parehas lang nang na-invest, 6,000 per month, mas malaki ang shares na nabili. Another principle, huwag ka titigil sa pagbili kapag ka ikaw ay investor. Kasi 'di ba, investment ang hanap natin. So, kahit may crisis at ikaw ay mayroong perang nakahiwalay pang investment, go lang. Bumili ka. Bakit? Mas marami kang share na mabibili. Kahit hindi pa bumalik yan sa dating 10 pesos per share, tingnan nyo po yung picture. Mas maraming share na nabili, mas malaki ang kita. Now, yan ang tinatawag na sekreto ng mayayaman. Kaya lalo silang yumayaman. Congratulations sa lahat ng stockholder. From March until now, ang dami nyong nabiling shares. Kaya naman, siguradong malaki na ang kita nyo. No? Kita nyo po naging ang kita niya, halos kalahati. Sino pong magsasabi na pag investor kapag bagsak ang ekonomiya, di tayo kikita? Nangyayari lang po yun kapag di natin naintindihan itong principle na to. No? So, yun lang po yun. Yun lang ibig sabihin nun. Now, stock market. Ito po yung picture na sinasabi ko, 2008, no? Bumagsak yung crisis natin. No? Global crisis. Nakita nyo po to? And umangat. So, ganyan po siya. Ibig sabihin, tandaan po natin na ekonomiya ay buhay. Kailan lang mamamatay ekonomiya? Pag si Christ bumalik na. So, ibig sabihin po pwedeng may babankrupt, isang branch, pwede yun. Pero hindi siya po pwedeng magiging dead, para bang heartbeat na tumigil na matay yung tao. Ang heartbeat ng ekonomiya, hindi rin po siya tumitigil. Baba, taas, baba, taas. Pero pag nilagyan mo yan ng horizontal ganyan, naguhit, makikita mo, di naman siya bumalik dito ah. Pataas naman siya ng pataas. At ganyan din po yung picture ng bilihin, no? The more na naghihirap, the more na tumataas yung picture ng presyo. So, gano'n din ekonomiya. Kaya pag sinabayan mo, ay di makakasabay ka. Matatalo mo ngayon ang tinatawag na inflation rate. Kasi investor ka. Buy and hold strategy. Yan yung tinatawag na buy and hold strategy. Peso cost averaging. The more na bumabagsak, bumili ka. Investor naman tayo eh. Kasi pang long term naman. Hindi naman yung mabilisan. No? Hindi naman siya emergency fund. That's why okay lang yan. So, benefit of investment in mutual funds, sabi ko nga, professionally managed, liquid. Kasi kailangan pagka magbibenta ka may pera. Diversify, meaning hindi lang siya nakalagay sa food company, meron ding energy, meron ding real estate, at iba pa. Sinabing diversify, iba-ibang klaseng produkto ng kumpanya ang pinaglalagyan ng pera natin. Now, low minimum investment requirement. Bakit? 1,000 pwede na. Transparent, bakit? Laging may email sa'yo sa statement of account. Kaya makikita mo mismo, ikaw mismo. At alam niyo po ba, pag transparent, ang masaya ito. May email sa'yo, invited ka. Sir, ma'am, we were glad to invite you na meron tayong conference na kahit investor ka ng 10,000 lang, may invitation sa'yo, dumalo ka daw ng conference. Ngayon, Zoom. Ako po ilang beses na ako na-invite at dumadalo talaga rin ako. Kahit nasa IMG ako, pag may mga invite po sa akin ng COL, ng Metrosec, dumadalo po ako ng Zoom conference. No? So, yun po yung picture nun. Imagine, makakasama mo yung mga mayayaman, na dumadalo kayo kasi kayo, investor. So, yun po yung picture nun. May karapatan kang dumalo. Magre-report sa'yo nung kinita nyo. So, yan. Ito, strong record kasi nga, strong track record kasi nga siya ay matagal na. So, secured. Kasi nasa SEC yan, no? Zero load fee, ibig sabihin yan, kapag ka ikaw ay mag-i-invest sa mutual fund, pag ikaw ay naging member ng IMG, mas good. Very good. Fee. Nakakatipid ka sa fee. Bakit? Pag di ka member ng IMG, every time na bumibili ka, nagbebenta ka, meron pong fee na tinatawag. Ito pa, ang maganda, pagka ikaw ay nasa mutual fund, walang tax. Alam niyo po pa sa direct stock, every time na bibili at magbebenta ka, may tax.
Kaya pag ikaw ay mag-mutual fund, encourage talaga na mag-mutual fund ka na lang na mag-member ka muna ng IMG para ma-less mo yung tax, tsaka yung fee. Ang mahal niyo po, ano? Ako nga, sinasabi ko sa mga kilala ko, ang mahal na binabayaran. So, ganun po siya. So, pagka ikaw ay direct stock, ikaw magbabayad doon palagi. So, ito po yung ating mutual fund partner sa IMG, no? Atram, Soldibo, FAMI, Piliquity, Sun Life, PhilAm Asset Management. Dito naman yung ating direct stock, MyTrade, under ng Abacus. Ang Abacus po, ang mahal niyan, grabe. Nasa top 2 ata to, top 1 na broker, stock broker, no? Ng company ng Pilipinas. 100,000 na pwede mong simula sa Abacus. That's why nagkaroon sila ng umbrella yung MyTrade. 10,000 initial pwede na. At ito po, kung napapansin nyo, 6, ma'am, ang kunti naman ng company partner na yan. Ito po, 3 kumpanya. Pero kanina pinag-aralan natin iba't ibang klaseng mutual fund, di ba? Mayroong moderate, may aggressive, and mayroong balance. That's why pag tinens mo yan sa 4, mayroong pang money market, di ba? Oh. Ano yan? 4 times 6. Daming company niyan, pera lang wala natin diyan pag pinag-usapan yan. So mamimili tayo, ang dami, pera lang wala. So as I told you, no? Na sabi ko nga, hindi lang tayo investor. Maging ang ating company investor. Tingnan niyo po yung SS nyo, saan napunta? Nasa mutual funds. Congratulations sa lahat ng may SS. Bahagi po kayo ng investment ng mutual fund. Nakakalungkot lang. Bakit? Kasi hindi naman kayo investor. Ang investor yung ating government. That's why sila ang kikita. Kayo, hindi. No? Kung magkano lang yun yung nailagay, yun lang bibigay sa inyo. So, yun lang po yun. No? Parang depositor ka lang. Kung ano lang yung binigay ng bangko, yun lang talaga. So, hindi ka kikita ng 15, 20, 15, 18 something or more. Kasi nga, hindi ka investor. So, sa Piliquity po, ito po yung sample natin sa Piliquity. Siya yung pinaka strong ang record from peso naging 45. So, hindi na natin papakatalakayin yan kasi nagbigay na rin tayo kanina ng sample. So, ito po yung May 40, 2009 sa mga nag-invest po sa Piliquity 2009. After ng ano po ito, no? Ng global crisis. Amount na in-invest ng isa nating kakilala is 5,000 pesos. Nabili niya, share niya is 9,735. And ang total niyang nabili is 496 share. Ibig sabihin, dire-diretso siyang nag-invest. No? So, kaya naman, so ibig sabihin, ito yung kanyang total of earnings sa ilang taon. No? So, ang laki nung kinita niya. So, alos 34.8% per year yung kinita niya. Kasi, ang tagal pinatagal niya kasi. No? 10 years siya. So, ito kanina, yung hindi ko na diniscuss sa inyo, ito po yung mga presyo kung saan presyo ng lahat ng klase ng mutual fund. So, nasa pipa.com. Nasa pipa.com po yan. Yan, no? Pipa, tama. Pipa. So, hindi ko na siya pinakita kanina. So, nandyan yung iba't ibang klase ng mutual fund, yung price per day, nagbabago po yan. Gumagalaw-galaw din po yan. So, pwede nyo pong i-like yan. Meron din silang Facebook, no? And meron din silang mga YouTube na rin, katulad ng Ramber. So, yan po yung mutual fund. So, mutual fund in stock market. So, ganun lang po siya, no? Kailangan lang natin ay, kung gusto mo, dahil bidang-bida si Jollibee, kung gusto mo magkaroon ng franchise, ay million po yun. So, alam nating mahirap. Ako po dati, no? Mapangarap lang talaga. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng franchise ng Jollibee. Ang mura pa nito, 2,099, mga ganon. Pero ngayon, wala na. Hindi na talaga kakayanin. Maging mutual fund, ano ka na lang, shareholder. Sigurado pa kaya yan, no? Bumili ka na lang ng share. Pwede. So, mahirap mangarap pag dito sa 30 million para mag-open ka ng isang branch. So, what documents we need to prepare? So, simple lang. 2 valid ID, no? Xerox back-to-back, and sign. So, fill up natin yung investment form. Yung dapat, meron tayong TIN number, no? And then, send natin sa mutual fund company. Congratulations sa lahat ng mutual ng IMG, na member na, automatic, ikaw ay investor na ni Soldibo. Nasa ano mo na yung portal na. So, kapag gusto mo ng hassle-free, sabi ko nga, congratulations. Benefit mo na yan pag ikaw member ng IMG or ng International Marketing Group. Automatic yung 55 mo pag Philippine code ka na tinatawag o local member, no? So 55 ang bayad, yung 1,000 mo nandito na. Si Soldibo, Jollibee, no? Ayala, EEI, 7-Eleven at iba pa. 10 company po siya. So benefit mo na yan at sabi diyan zero entry fee. So congratulations sa lahat ng kakilala ko nag-invest. So ito po 'yun. Pipili tayo sa dalawang to pag ikaw ay investor ng Soldibo. No? So, ito po yung company. Yung mahilig sa Jollibee, andito po yan. Jollibee, Ayala, yan. So, BDO,
So, nandiyan na po yung 1,000 pesos natin. Automatic na yan. Huwag mo na itanong na, teka lang ma'am, akong pipili ha. Yung 1,000 ko, ako pipili ng 10 company. Hindi na po. Kasi nga may manager na eh. Sabi nga ni Rex Mendoza, huwag mo nang i-manage yung fund manager. Siya na nga yung manager eh. Huwag ka nang pumalit. No, ganun po siya. So, and be an IMG member today, no? Pag Philippine code 55, pag international naglalaro po siya sa 84 or 85, 8,500 pesos. So diyan po yung range niya. Kagandahan lang pag international code, napakaraming benefits, no? 48. At alam niyo po ba ang insurance doon, no? Accident insurance, 700,000 pesos, no? Ganong kalaki. Sa halagang 85, no? Meron ka ng ganong accident insurance. Pero ayaw naman natin yung mga accident na salita at ayaw natin ng mga patay-patay. Pero yun po talaga ang buhay. Hindi natin alam kung paano tayo kukunin ni Lord pabalik sa Kanya. So, ito po yung effect of zero load na tinatawag. Kapag ka ikaw ay non-IMG member, automatic po, 3% kinakaltas po yun. Bayad doon. Pero pag tayo ay member ng IMG, wala na pong kaltas. Kaya mas maraming share yung mabibili natin. That's why napakahalaga na isa pong magandang benefit na IMG ay yung natitipid natin na 3% or 3.5% sometimes. So, iba-bypass natin yung mga middleman pag tayo ay member ni IMG. May access tayo sa iba't ibang company like ng yan. Healthcare, no? Mga general insurance, real estate, no? SMDC, Ayala Land, Vista Land, and DMCI at marami pang iba. Sa MOFC po, ng 7 p.m. Monday to Sunday, dinidiscuss po yung mga benefit ng IMG. So, tiyatanggal po yung broker and agent. So, ang membership po ng IMG, tinatawag din po siyang membership platform, one-stop shop. Why? Meron na tayong access here. Hindi mo kailangan dumaan sa agent. Tandaan po natin pag nadaan sa agent, no? Alam naman natin may babayaran kasi may agent. At hindi ka naman pwedeng pumunta dito sa mga company ito na walang agent. Kahit ayaw mo pa. No? Kung kakausapin ka ng tao sa opisinang yun, nasa kanya ang kita. Hindi pwedeng wala. So, yun ang maganda pag tayo member ng IMG. Ikaw na mismo ang agent ng sarili mo. So, nasisave natin ang maraming bagay. At kapag nasave mo yan, opportunity again to invest. Tandaan po natin, pag tayo nakakatipid, hindi para gumastos. Dapat makatipid tayo para mag-invest. No? So, recommendation natin, become a lifetime membership. So, tandaan po natin yan, no? Mag-member po tayo para mas maganda. Ito po yung portal. Kapag tayo member na ng IMG, ganyan po yung portal natin. So, nakita po niyo yung portal na yan. Andiyan po yung Soldibo. Yan. Madali na po siya. Wala nang maraming hirap. Ngayon, ang Piliquity, kailangan talaga papel, check yung perma mo, papadala mo kung OFW ka. Yung isa kong client, no, isang team namin, from Canada. Ma'am, ang nagastos kong papel, ang mahal. Kasi nga po, hindi pa po online yung mga mutual fund natin. So, iilan pa lang ang online. That's why, mahalaga po ito. Maganda nang ginawa ni IMG, no? Nung bumagsak ang ekonomiya, nagkaroon ng pandemya, ang galing, nakasabay si IMG, no? Nag-innovate siya, nilagay dyan sa portal ang Soldibo. O di walang hirap, di mo kailangan mag-EMS, no? Ng papel. Now, next. Yan, ganyan po siya. So, makikita mo dyan lahat. Yan. Tapos na po tayo. So, did you like what you have learned today? Sana po nagustuhan nyo at sana naman po talagang marami tayong natutunan. So, dalawang bagay lang yan, no? Pag tayo maraming natutunan, sana po next expectation ko marami pong execute, no? At tandaan natin, bago tayo magkaroon ng execution, magkaroon po tayo ng solid financial foundation. Tandaan po natin itong bagay na to. So, bago tayo mag-invest, sabi nga kanina, sabi ko sa goal natin kanina, malinaw na po yan, na talaga pong dapat meron tayong ganyan. Sige po, Ma'am Elisa, permission to leave daw siya. Si Ma'am Karen, thank you po. Klarong-klaro, financial goal namin mag-asawa. Wow, thank you, Bang B. Ngayon ko lang binasa ang mga chat niyo. Now, ito pong bagay na to, kanina di po ba nabanggit ko? Bakit? Sabi ko nga dun sa mga team ko, nagbibigay ako ng tip ko anong bibilin kahit di pa ako ganun kagaling pag nagtanong lang. Pero dapat may ganito muna. May healthcare na, may income protection, may manage. Na i-manage nila dapat yung utang. At doon pa lang sa time na yon, meron ka dapat emergency fund. So, given. So, wala nang, ma'am, ayoko, saka na. Walang ganun po sa buhay eh. Alam niyo po yung nanay ko na hospital, barado, para bang quote-in-quote, barado lang ang ugat. 1 day and 5 hours sa hospital. 350,000 pesos. Alam niyo po, nang lumo ako eh. Kahit parang may biro ka na, sabi ko na may pera na ako, para bang, alam ko naman ako magpapagamot sa nanay ko. Pero yun, nakakalungkot. 1 day and 5 hours sa hospital.
Professional fee, 150,000 pesos. Paano po pag hindi tayo prepare? Emergency fund. Ako meron nito healthcare. Ang mama ko wala. Hindi ko kasi nakunan. Late naman po ako natuto about sa investment eh. That's why, di kung sana naturuan ako ng mas maaga. Nakilala ko tong sa IMG. Si IMG kasi din, pakilala agad din. Sinisi pa talaga. But anyway, hindi pa ako naninisi. Sabi ko lang, hindi ko kasi natutunan agad. Natuto man ako sa DZAS, pero hindi ko alam i-execute. Kaya naman, na-appreciate ko sa IMG kasi after na education, may execution. Dati, natuto na ako. Wala naman akong alam kung paano mag-iisimula. Saan ako mag-a-apply? TNT pa sa abroad, hindi lalo na. No? Kaya nag-apply ako sa bangko, kahit man lamang trust fund, di ako tinanggapan. Eh, bawal daw eh. Umuwi daw ng Pilipinas sa TNT, paano ka uuwi? Kaya naman yung mama ko, hindi ko na siya nakuha ng healthcare kasi late na ako natuto. Meron ako nito. Eh siya nagkasakit. O di labas din yung pera ko, yung emergency fund. Eh yung pa lang, eh di ba tinuturo natin sa emergency fund? 3 to 6 months, pag single ka 3 months. Kung ang pera mo 40,000 times 320. Eh di kulang na sa mama ko pa lang kung yung pa lang ang na-apply ko. Kumusta naman ako ngayon? Pero yun nga, sabi ko, Lord, thank you. Bago pa nangyari, prepare mo na ako sa bagay na yun. At tinanggap ko na yun, na ako yung magpapagamot sa kanila kasi wala naman silang naipon. That's the time magkakaroon ka ng investment. Tandaan natin, ang investment hindi lang bahay, hindi lang real estate, pwedeng sa equities. Mas madaling maging pera kapag stock ang pinag-uusapan. Kahit million of peso po yan, pwedeng maging pera agad. Pag lupa, nako, wala pang pag-asa. 3 months, swerte. O kaya naman, ipaano mo, ipasubasta mo, yung lugi ka. Parang ganun. Halos kalahati minsan, tatawaran sa iba, bibenta mo siya. Kaya mahalaga po ito tandaan po natin to. Sa mamaya po, 7 PM, I invite you po, na dumalo po kayo, maintindihan, maunawaan. Kahit nakadalaw na kayo, pag di nyo pa po na-execute, dalo po ulit kayo para magkaroon kayo ng power to do that. Kasi minsan yung paulit-ulit, nakukulili din tainga mo, ay sige na nga, gawin ko na nga. Maganda po yung effect nun. No, kaya ako ganun ako, paulit-ulit, mas better. Bakit? May power. Pag wala, isang beses lang, wala lang. Hindi ko masyado naintindihan. Wala. Bahala na. Bahala na si Batman. So ngayon, tanong, paano kung nangyari sa inyo, nangyari sa akin, sa magulang mo? Titiisin mo? Ahantayin mo na lang atakihin, tapos patayin na. O, diba? Kaya mahalaga po itong picture na to. Tandaan po natin yan. So, solid financial foundation, dapat matibay, order of priority. Yan. Tapos na po tayo. So, kailangan po ganyan. Wag baliktad. Pag po ganito, no? Pag po babaliktad, malamang ito picture natin. So, dapat po talaga from ground. Build it right. Orderly. Para iwas utang. So, tapos na po tayo. Yan lang po tandaan natin. Ganyan po natin i-build. So, kanina, malinaw po yung ating goal setting at kung saan nating vehicle dadalhin para maabot natin ng mabilis ang pangarap ng walang talon-talon, na para bang bahala na at kumaabot ay hindi. Kung kumaabot, thank you. Kung hindi, hindi. Hindi po ganun, no? Binigyan na po natin kayo ng goal setting. Sabi po dito, take action, secure your future now. You will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old. Next year, parang ako, 41 na, grabe. No matter what your excuse is, your child will grow up and enter college, and you would need money for his or her education. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. Totoo po yan. You have to be prepared for this kinds of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, they will also inspire you to save. Totoo po yan, no? Sa IMG po, yan, kuripot dito, puro dito para may investment. IMG mission is to convert people from being spender to savers and to teach them how to save the right way. Yan po yun. So the secret to saving and building your future, taking control of your money, Monday to Sunday, katulad na binanggit ko kanina, 2 PM to 7 PM, mag-join po tayo. And dyan, sige po, marami pong salamat sa lahat na nag-stay at nawa po marami kayong natutunan. God bless you all po. Glory to God. So, sa lahat po na nag-stay, no, salamat po, ma'am. Kanina, medyo tapos na tayo, kaya okay lang na sila yung mga umalis na. Pero 22 pa tayo ngayon, no? Salamat, Sir Mark, Ma'am Rubain, Ma'am B, Ma'am Tolentino, Sir Tolentino, Jaime, Randy, Ofelia, Mariano, Pastor Nestor, salamat po. Sir Kent. Nautal talaga ako. Jenny Ma'am Jennifer, Ma'am Gladys, Ma'am Gina, Ma'am Fatima, and Ma'am Emily, Sir Dave, salamat po, and Ma'am CJ o Sir CJ, Sir Andy, salamat po, Ma'am Amelinda. Salamat po sa pag-join. And yun lamang po, kung meron po kayong katanungan, pwede pa po kayong magtanong.
And ano yan, 7 p.m. na. So mag-i-start na po yung ating MOFC. Ang haba na naman ng talk ko. Laging hindi ko na-minimize yung talk ko. Bakit laging 1-2 hours? No? Ay, 1 hour, ano naman pala tayo nag-start? 5:10. So 1 hour and 50 minutes pala yun. Grabe, dapat 1.5 lang. Sumobra na naman ako ng 20 minutes, no? Sorry po. Dapat ang coaching natin na stock market ay pinakamahaba ay 1.5 lang sana. So, ayun, humaba na naman. So, siguro po wala na kayong tanong dahil mahaba na ang aking pagtuturo. No? Sana po marami pa kayong natutunan. And God bless us all. Sa lahat po na magjo-join mamaya, 7 p.m., 7 na po, pwede na po mag-join. At itatapusin ko na po ito, i-close ko na. Kung wala na po kayong mga question. No? Yan, sige po. Bye-bye po and God bless. God bless. Thank you, Ma'am Fatima. Thank you, Abe. Thank you po, Pastor. Salamat po sa pag-stay. Marami po sana kayo natutunan. Oo, dami pa. Dahil pa po. More. Opo. Yan. Okay. Bye po. Salamat, sabi ni Sir.